Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1424-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang dahilan kung bakit pinag-aawayan ni Joey ang bahay ni Alvin ay dahil sa perpektong lokasyon ng bahay. Pangalawa, hindi nakasama ng kanyang amo ang city governor ng Mount Hill City. Pinagmamasdan niya ang bahay ni Alvin nang mapagtanto niya na ang mga tao mula sa Mount Hill City ay ang tanging naunang dumating kaysa sa kanila. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Hindi niya akalain na ang disipulo ng Mount Hill City na napili niya ay isang taong higit sa kanyang kakayahan, isang taong hindi niya kalaban-laban, si Joey. Magwala! Sumigaw si Alvin sa kanyang malalim na boses at sinipa ang malabong si Joey ng walang awa. Kahit ang pinakamabait na tao ay may limitasyon. Makatuwiran na si Joey ay kailangang magbayad ng halaga para sa pagsulong sa kanya at pagpukaw sa kanya. Kung hindi, iisipin ng mga tao na siya ay isang pushover. Nang magbago ang ekspresyon ng tatlong binata mula sa Jarlan City, malamig na tumikim si Cardo at humakbang pasulong. Naglalakad siya patungo kay Alvin. "Brat, how dare you hurt my man from Jarlan City?" "Cardo." Pinigilan siya ni Clark nang humakbang pasulong si Cardo. "Sok-sok. Ikaw ba, City Governor ng Jarlan City, na ambubuli sa isang junior?" Kung tama ang pagkakaalala ko, I think you said earlier that they're sparring just to kill time. You agreed to that, di ba? Ang mga salita ni Clark ay nagpapahina kay Cardo. Talagang sinabi niya iyon kanina. Ano? Sinabi mo iyan kanina dahil akala mo ang lalaki ko sa Mount Hill City ay walang laban sa iyong lalaki mula sa Jarlan City. Ngayong natalo ang iyong lalaki, tinatanggihan mo ba ang sinabi mo? Nanunuya si Clark. Hindi siya natatakot kay Cardo dahil pareho silang outer court deacon ng Moon Illumination Sect. "Clark, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganoong kalaking swerte na nakatanggap ng ganoong kakatuwa pagkatapos mawala si Loki. Sana ay hindi siya matulad kay Loki sa paghihiwalay sa iyo at pumunta kay Elder Rohan pagkatapos mong maging disipulo," nanunuya si Cardo sa kanyang malalim na boses habang matalim ang kanyang tingin sa mga mata ni Alvin. "Sa palagay ko, kung alam ni Elder Rohan na mayroon kang ganyang disipulo, tiyak na hindi niya ito bibitawan." Nakangiti si Cardo habang nagsasalita habang ang ekspresyon ni Clark ay nagbago ng husto. Sa totoo lang, nag-aalala talaga siya tungkol doon. Bumaling siya kay Alvin sa pamamagitan ng instinct at napansin na ang huli ay nakatingin din sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Alvin. Depende kung kaya niyang gawin iyon. Sumulyap si Clark kay Cardo at sinabi habang nakangisi ito. "Bakit hindi ka pumili ng bahay na magpapagaling sa sarili mo? Gusto mo pa bang ipahiya ang sarili mo dito?" Malamig na tiningnan ni Cardo si Clark at pagkatapos ay tumingin kay Joey na nasa kakilakilabot na kalagayan habang same time niyang sinabi. Huminga ng malalim si Joey at marahas na tinitigan si Alvin bago kumuha ng bakanteng bahay. Natuwa si Lex sa kanyang paghihirap at tinukso siya habang ginagawa niya iyon. "Kaya, ito lang ang mayroon ng isang henyo ng Jarlan City," tumawa si Lex at sinabi. Ang sinabi niya ay naging sanhi ng pag-aalinlangan ng mga tao mula sa Jarlan City ngunit hindi sila nakaimik. Hindi sila makalaban dahil ang katotohanan ay ipinakita sa kanilang mga mata. Hindi sigurado kung ipinahiya ni Joey ang Jarlan City, o kung ikinahihiya nila ang kanilang mga sarili, o kung natatakot sila kay Alvin. Ang tatlong binata mula sa Jarlan City ay bumalik sa kanilang mga bahay ayon sa pagkakabanggit. Samantala, hindi nagtagal si Cardo sa labas at bumalik din siya sa kanyang bahay. Gayunpaman, seryoso niyang sinulyapan si Alvin bago siya pumasok sa bahay. Isang malamig na kinang na may halong pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Naturally, napansin ni Alvin ang pagpatay na intensyon sa mga mata ni Cardo. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Cardo ang pangalan niya at siya ang city governor ng Jarlan City. Sa sandaling iyon, inihayag ni Clark ang pagkakakilanlan ni Cardo. Siya ang allipiers ni Clark sa sekta noon. Dahil kay Rohan, hindi kami naging magkasundo. Si Alvin at ang dalawa pa ay natauhan ng marinig ang sinabi ni Clark.
Mukhang sinasadya ni Joey si Alvin. Sa kasamaang palad, kumagat siya ng higit pa sa kaya niyang ngumunguya. Ngumisi si Lex habang natutuwa sa paghihirap ni Joey. Si Arnold, sa kabilang banda, ay walang sinabi kundi seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Joey ay isang batang henyo mula sa Jarlan City at siya ay nasa Paramount Mortal Shedding stage. Ang katotohanan na si Joey ay may ganoong cultivation base ay nagpilit sa kanya sa isang tiyak na lawak. Siya ay nasa Perfection Mortal Shedding stage lamang pagkatapos ng lahat. Arnold, huwag mong i-stress yan. Balita ko 38 na si Joey ngayon habang early 30s ka pa lang. Siguradong malalampasan mo siya kapag 38 ka na. Tila napansin ni Clark na malalim ang iniisip ni Arnold kaya inaliw niya ito. Lumuwag ang mukha ni Arnold matapos marinig ang nakaaaliw na salita ni Clark. Tama iyon. Si Joey ay 38 na habang siya ay 31 lamang. Sa loob ng 7 taon, bukod sa Paramount Mortal Shedding stage, magkakaroon pa siya ng kumpiyansa na makapasok sa Saint Rudiment stage. Akala ni Cardo ay kaya niyang year-okan ang kanyang disipulo dahil lang sa aming Mount Hill City ay wala ng Loki. Nakakapagpalaya sa tuwing naiisip ko ang kanyang ekspresyon na mayroon siya kanina. Ngumisi si Clark, na isang pambihirang pangyayari, habang inaalala ang nangyari kanina. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga taong dumarating. Ang mga taong ito ay alinman sa mga gobernador ng lungsod na nagmumula sa 16 na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Moon Illumination Sect kasama ang mga batang henyo na dinala nila o ang mga batang henyo na dinala ng mga elder sa labas ng korte at mga deacon ng Moon Illumination Sect. Sa sandaling iyon, naging masikip ang housing area. Bagamat narinig ni Alvin ang ingay doon, wala siyang balak na sumali sa karamihan. Tahimik siyang nakahiga sa kama habang ang mga iniisip ay lumilipad sa kanyang isipan. Out of the blue, naiisip niya ang dalawa niyang nobya at ang mga anak sa sinapupunan na isisilang pa lang. Naisip niya ang kanyang mga magulang at iniisip kung nasaan sila ngayon. Naisip niya si Nympha at tinanong kung hinahanap siya ng babaeng iyon. Sa parehong oras, naisip niya ang 3 maliliit na lalaki. Naisip niya ang Alvin Sect, ang Overseas Saint Islands at ang Cloud Continent. Sa paglipas ng panahon, naalala niya ang nakaraan niyang buhay. Tila malayo sa kanya ang nakaraan niyang buhay na puno ng dugo at pawis habang naaalala niya ito ngayon. Palaging may mas mahusay kahit nasaan ka. Palagi kong iniisip na si Marshall Emperor ang namuno sa mundo noon. Nalaman ko lang na biro lang pala ang alam ko noon pagdating ko sa Cloud Continent. Marshall Emperor's the equivalence of the innate void restoration stage Marshall Cultivator. Walang halaga kapag ang isang tao ay nakalagay sa Dao Marshall Saint Land. Gayun din, ang kapaligiran ng Dao Marshall Saint Land ay may malaking pagkakaiba kumpara sa mortal continents. Mahirap isipin na ang dalawang lugar ay nasa iisang planeta. Palihim na bulalas ni Alvin. Nagdilim ang langit nang hindi niya namamalayan. Hindi nagtanim si Alvin noong gabing iyon. Sa halip, mahimbing ang tulog niya. Natulog siya hanggang kinaumagahan hanggang sa marinig niya si Lex na tinatawag siya sa labas. Senior Brother Darfield, oras na para umalis. Nakita ni Alvin si Lexi na naghihintay sa kanya sa labas nang buksan niya ang pinto. Nasaan si Teacher at Arnold? Si Teacher at Arnold ay naghihintay sa iyo doon, sabi ni Lex. Umalis si Alvin sa bahay at napansin na maraming tao ang sunod-sunod na umalis sa kanilang mga bahay. Magkasama silang papunta sa Moon Illumination Sect Estate. May mga nasa katanghaliang gulang at matatanda sa gitna ng karamihan. Mas marami ang mga kabataan, wala pang 1/10 sa kanila ay mga babae. Maiintindihan iyon ni Alvin. Hindi mahalaga kung ito ay nasa Cloud Continent o Dao Marshall Saint Land, ang mga babae ay ipinanganak na mas mahina at hindi kasing husay ng mga lalaki sa ilang aspeto. Naturally, mayroon ding mga babaeng henyo na mas makapangyarihan kaysa sa maraming mga henyo ng lalaki. Gayunpaman, ang bilang ng mga babaeng henyo ay malayo sa mga lalaking henyo kung ihahambing. Matapos makilala sina Clark at Arnold, napagtanto ni Alvin na sila na ang huling batch na aalis. Karamihan sa mga tao ay nauna na sa kanila, patungo sa Moon Illumination Sect. Guro, bakit hindi kayo lumilipad? Tanong ni Lex.
Sa sandaling iyon, napansin din ni Alvin na walang lumilipad. Lahat ay naglalakad sa lupa tulad ng iba. Hindi niya isinasaalang-alang ang mga kabataan. Wala sila sa street rudiment stage o higit sa lahat, kaya halos limitado sila ng Moon Illumination Sect Flight Prohibiting Formation. Nalaman ni Alvin ang tungkol sa Flight Prohibiting Formation kahapon. Ang pagpasok sa pintuan ng Moon Illumination Sect ay mangangahulugan ng pagpasok sa Flight Prohibiting Formation. Ang Flight Prohibiting Formation sa sekta na ito ay mas advanced kaysa sa isa sa ating Mount Hill City. Kailangan mong maging isang powerhouse ng Saint Stage para makakalipad sa sekta, paliwanag ni Clark. Nakikita ko. Namulat si Lex nang makuha din ni Alvin ang sagot sa kanyang tanong. Ang Flight Prohibiting Formation ay mahiwagang Saint Stage. Parang kakaunti lang sila sa buong Moon Illumination Sect. Ibig sabihin iilan lang sa kanila ang maaaring lumipad sa himpapawid ng Moon Illumination Sect. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang malawak na plaza pagkatapos sundan ang karamihan. May mataas na platapormang bato sa gitna ng plaza. Napakalaki ng platapormang bato. Ito ay kasing laki ng isang football field mula sa planeta kung saan nakatira si Alvin sa kanyang nakaraang buhay. May isang matandang lalaki at dalawang nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa entablado ng bato sa sandaling ito. Nakatayo sa likod ng matanda ang dalawang nasa katanghaliang gulang habang nangunguna ang matanda. Napakaraming tao. Tumingin-tingin si Alvin sa paligid nang dumating siya malapit sa stone platform. Napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan. Mayroong malapit sa 200 katao. Bukod sa mga gobernador ng lungsod mula sa 18 lungsod, ang 180 o higit pang mga tao ay ang mga batang henyo na naroon upang lumahok sa pagtatasa ng entry ng Moon Illumination Sect. Sila ay tuwang-tuwa at tiwala. Sa karaniwan, ang bawat lungsod ay nagdala ng 10 kabataang henyo. Guro, napakakaunting tao ba ang dinala ng Mount Hill City? Jarland City din. Parang 4 na batang henyo lang ang dinala nila, komento ni Lex habang medyo nalilito. Hindi lahat ng mga batang henyo na ito ay nagmula sa 18 lungsod, sabi ni Clark habang umiiling, higit sa kalahati sa kanila ay ang mga batang henyo na natagpuan ng mga elder at deacon sa labas ng sekta. Siguradong nagsumikap silang makahanap ng napakaraming kabataang henyo, bulalas ni Lex pagkatapos malaglag ang kanyang panga. Ang mga batang henyo na nahanap nila ay magiging mga alagad nila sa labas ng korte basta't pumasa sila sa assessment. Bibigyan sila ng napakalaking merit points mula sa headcount. Bakit hindi sila magsisikap? Hindi nakakagulat si Clark. Mga merit points. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig si Clark. Mas maaga pa niyang narinig na ang merit points sa Mount Hill City ay magagamit din sa Moon Illumination Sect. Bukod dito, ang mga item at ang Saint Grade Martial Tactics na maaaring palitan sa Moon Illumination Sect ay mas advanced pa kaysa sa Mount Hill City. Ito ay may katuturan kapag naisip ito ng isa. Ang Mount Hill City ay isa lamang 8th rate na puwersa kung tutuusin habang ang Moon Illumination Sect ay isang 7th rate na puwersa. Hindi lamang iyon, ito ay isang ika-7 rate na puwersa na namuno sa Mount Hill City. 1425. Tingnan mo. Ito ay ang mga fellas mula sa Jarland City. Matalim ang mga mata ni Lex at malakas niyang itinuro nang mapansin niya ang mga ito. Si Alvin at ang dalawa pa sa kanila ay tumingin sa linya ng paningin ni Lex at nakita silang 5 mula sa Jarland City na nakatayo sa malayo. Ang kanilang city governor na si Cardo ang pinuno ng grupo. Tila napansin ni Cardo na nakatingin sila sa kanya, kaya lumingon siya. Napakunot ang noo niya nang mapansin niyang nakatingin sila. Maya-maya, sumili ang isang tusong ngisi sa gilid ng kanyang mga labi. Nakita ni Clark ang ngiting iyon na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang puso. Kilalang kilala niya si Cardo kaya hindi siya dapat maliitin. Malamang na siya ay nagbabalak laban sa kanyang 3 alagad upang maging ngiting ganito. Mangyaring mag-ingat kapag nakapasok kayong 3 sa sekta. Bagamat ipinagbabawal ang pagpatay sa sekta, may milyon-milyong paraan para saktan kayong lahat ng mga tao, paalala ni Clark kay Alvin at sa dalawa pa pagkatapos huminga ng malalim. Tumango naman silang 3. Hindi ba si Alvin iyon? Biglang may boses na nagmula sa malayo at palapit ng palapit.
Nang lumingon si Alvin nang may pag-aalinlangan, napagtanto niya may isang binata na ang nauna sa kanya. Ito ay isang binata na nakasuot ng itim na damit na tila cool ang mukha habang ang isang nakakatakot na aura ay namamalagi sa kanyang buong katawan. Dahil sa kanyang aura, hindi komportable ang mga tao. Matapos tingnang mabuti ang binata sa harap niya saglit, nagtanong si Alvin na hindi sigurado, "Ikaw ba?" Mostly. Ibang-iba ang binata sa binata mula sa kanyang mga alaala. Kaya naman, hindi siya sigurado kung siya ba ang taong naisip niya. Mukhang hindi naman ganoon kasira ang memorya mo, para maalala mo ako, Mostly. Ano? Hindi ba nandito si Luisa? Ang mga labi ni Mostly ay kumarba sa isang nakakatakot na ngiti habang ang isang nakakatakot at malamig na kinang ay sumilay sa kanyang mga mata. Si Mostly ay isa sa mga unang taong martial cultivator na nakilala ni Alvin noong dumating siya malapit sa Dow Martial Saint Land noon. Kasama niya sina Luisa at Roman noong panahong iyon. Siya rin ang pinakatanyag na disipulo ng Yale clan sa Fuyo Town kung saan ang kanyang cultivation base ay natalo lamang kay Luisa sa mga nakababatang henerasyon sa bayan. Sa una, dadalhin ni Roman sina Luisa at Mostly pabalik sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Gayunpaman, sa paglabas sa kalagitnaan, nadiskwalipika ni Alvin si Mostly mula sa listahan ni Roman dahil limitado ang kota niya at kinailangan niyang sundin ang mga patakaran ng pagpili ng mananalo kaysa sa natalo. Hindi kailanman inisip ni Alvin na makikita niya si Mostly dito. Dapat malaman ng isang tao na ang kakayahan ni Mostly ay mas mababa kaysa kay Luisa. Saan niya nakuha ang tiwala niya? Nakakagulat, pinaandar ni Alvin ang kanyang Divine Eye. Isang sulyap lang ang kailangan para bumilis ang tibok ng puso niya. Paano ito posible? Mostly. Nakalusot na sa Paramount Mortal Shedding Stage. Si Alvin ay napuno ng pagkabigla at kawalang paniwala. Naalala niya na sina Luisa at Mostly ay parehong martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage noong nagkita sila noong isang taon. Ngayon, kahit si Luisa ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Samantala, paano kaya si Mostly, na ang talento ay mas mababa kay Luisa, ay nakalusot sa Paramount Mortal Shedding Stage? Ang Mostly na ito ay parang hindi lang siya nakalusot sa Paramount Mortal Shedding Stage. Natatakot ako na ang kakayahan niya ay malampasan kahit si Joey mula sa Jorlan City. Kahit na si Loki ay maaaring hindi katugma sa kanya. Sa totoo lang, medyo natakot si Alvin. Kung lalabanan niya ang kasalukuyang Mostly nang wala saan, hindi siya nang ahas na sabihin na may kumpiyansa siyang gawin iyon. Mahirap para kay Alvin na isipin na ang taong natalo niya sa isang suntok noong nakaraang taon ay magkakaroon ng kakayahang takutin siya makalipas ang isang taon. Ano nga ba ang nangyari kay Mostly sa buong nakaraang taon? Kilala niya ba si Luisa? Medyo nagulat si Lex. Alvin, kaibigan mo ba siya ni Luisa? Oo. Old friends na kami. Old friends na matagal nang hindi nagkita, lalo na si Alvin. Sobrang namiss ko siya sa buong taon na naghiwalay kami. Medyo nakakatakot na ngumiti si Mostly, na nagbigay ng isang goosebumps. Sa sandaling iyon, kahit si Lex ay napansin na may mali. Tiningnan ni Clark si Mostly na may kaunting takot at nagtanong habang nakakunot ang noo sa sandaling iyon, isang Devil Cultivator. Devil Cultivator. Dahil sa sinabi ni Clark, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni na Arnold at Lex. Si Alvin, sa kabilang banda, ay nagpakita lamang ng isang kislap ng pagkagulat sa kanyang mukha. Napagtanto niya na may kaguluhan na nangyayari sa loob ng Devil Seal tablet nang ipasok niya ang kanyang kamalayan sa kanyang spatial ring. Parang may nadetect ang tablet. Sa sandaling iyon, sigurado si Alvin na napunta si Mostly sa landas ni Devil Daw at naging Devil Cultivator. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Ang bilis ng paglilinang ng isang Devil Cultivator ay lampas sa loika. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Alvin para kay Mostly. Hindi biro iyon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, maaari niyang wakasan ang isang Paramount Saint Rudiment Stage Devil Cultivator sa tulong ng Devil Seal Tablet, lalo pa ang isang Paramount Mortal Shedding Stage Devil Cultivator. Akala ko ito ang City Governor Fang mula sa Mount Hill City. Nakatingin si Mostly kay Clark at ngumisi. City Governor Fang, pinakawalan ako ng iyong underling Roman isang taon na ang nakalipas.
Hindi ako magiging kung sino ako ngayon kung hindi ako pinayagan ni Roman na bumalik noon. Kaya't nagpa siya akong alaga ang mabuti ang iyong mga taga Mount Hill City pagkatapos makapasok sa Moon Illumination Sect. Ang mga mata ni Mosley ay pinagmamasdan sina Lex at Arnold sa nakakatuwang paraan habang nagsasalita siya. Naging sanhi ito ng pagbabago ng ekspresyon ni Lex habang si Arnold ay mukhang seryoso. Ang mga Devil Cultivator ay palaging may mabilis na bilis ng paglilinang at sila ay kilala sa kanilang malupit na karakter. Kahit sila ay natatakot sa kanya. Higit pa rito, naramdaman nila na ang Devil Cultivator na nauna sa kanila ay may makapangyarihang kakayahan na hindi nila kapantay. Si Clark naman ay nakasimangot. Naramdaman niya ang masamang intensyon ni Mosley sa sandaling iyon. Dahil kilala natin ang isa't isa, aalagaan din kita ng mabuti, kalmadong sinulyapan ni Alvin si Mosley at sinabing may mapait na ngiti. Si Clark at ang dalawa pa ay hindi maiwasang matigilan sa sagot ni Alvin. Aalagaan mo ako. Namangha si Mosley sa una at pagkatapos, ngumiti siya. Mas nakakatakot ang ngiti niya ngayon. Aasahan ko na. Sa kasamaang palad, wala si Luisa. Magiging perpekto kung siya. Hindi pinansin ni Mosley si Alvin pagkatapos niyang magsalita at umalis, umikot-ikot. Bagamat hindi siya makapaghintay na punitin si Alvin sa 1,000,000 piraso, alam niyang hindi ito ang pinakamagandang oras para gawin ang anumang bagay sa kanya. Kung hindi, maaaring ma-disqualify siya sa pagsali sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect. Higit pa rito, naroon ang City Governor ng Mount Hill City. Mahirap para sa kanya na patayin si Alvin sa sandaling iyon. Kaya naman, hindi niya minamadali ang mga bagay-bagay. Hindi kaya si Alvin ay isang piraso ng karne sa kanyang chopping board kung saan maaari niyang putulin siya gayon pa man ang gusto niya kapag nakapasok sila sa Moon Illumination Sect. Pakiramdam ni Lex ay parang isang ulap ng ulap ang tumaas nang umalis si Mosley. Hindi niya maiwasang magtanong kay Alvin habang nakatingin sa kanya, Senior Brother Darfield, paano ninyo nakilala ni Luisa itong Devil Cultivator? Nangyari ito noong 1 taon. Sinabi sa kanya ni Alvin ang lahat tungkol sa pagkikita nila Roman, Luisa, at Mosley noong 1 taon. Sinabi pa niya sa kanya ang mga detalye ng kanilang relasyon ng walang pagpipigil. Ang ibig mong sabihin ay hindi si Mosley ay isang Devil Cultivator noon. Tanong ni Clark habang nakakunot ang noo. Siguradong hindi. Umiling si Alvin. Para siyang ibang-iba kung ikukumpara noong 1 taon. Hindi ko siya nakilala noong una ko lang siya nakita. Masyadong marahas ang mga pagbabago. Mukhang nakapasok siya sa Devil daw na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang cultivation base, komento ni Lex habang mukhang natakot, pero ang Moon Illumination Sect ba ay kumukuha ng Devil Cultivators? Sa sandaling iyon, hindi lang si Lex kundi maging sina Alvin at Arnold ay nakatitig din kay Clark. Na-curious din sila tungkol doon. Ang sekta ay hindi karaniwang tinatanggihan ang mga Devil Cultivator basta't hindi sila mapangahas. Sa totoo lang, kakaunti ang Devil Cultivator sa sekta, sabi ni Clark. Hindi nagtagal, nanumbalik si Clark sa kanyang katinoan at sinabi sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission, Alvin, bagamat hindi kalaban ni Mosley noong 1 taon, dahil isa na siyang Devil Cultivator ngayon, hindi mo siya mahuhusgahan gamit ang logic. Maaaring nalampasan na niya ang kakayahan mo ngayon. Kung makikita mo siyang muli, iwasan mo siya hanggat maaari. Huwag na huwag mo siyang kalabanan ng pilit, mitigang paalala ni Clark, nararamdaman kong mas makapangyarihan ang kanyang kakayahan kaysa kay Joey mula sa Jarlan City. Bagamat hindi niya ginamit ang spiritual secret tactic para suriin ang cultivation base ni Mosley, halos matansya ni Feng Hui ang cultivation base ni Mosley batay sa aura sa kanyang katawan. Nasa Saint Rudiment stage siya. Bulalas ni Lex. Kung wala siya sa stage ng Saint Rudiment, dapat siya ay nasa Paramount Mortal Shedding stage. Gayunpaman, kung siya ay isang Devil Cultivator, isang piraso ng cake para sa kanya ang makarating sa stage ng Saint Rudiment, sabi ni Clark habang umiiling. Ang kanyang paghatol at karunungan ay nahayag habang siya ay nagsasalita. Ngunit ang kanyang kakayahan ay mas makapangyarihan kaysa kay Joey mula sa Jarlan City, mukhang seryoso si Clark habang nag-uusap pa siya. Ganoon ba siya kalakas? Napasinghap ng mariin si Lex habang si Arnold ay mukhang takot na takot. Si Alvin lang ang mukhang kalmado.
Para bang ganoon din ang ugali niya kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. Para sa kanya, kung si Mosley ay isang Paramount Mortal Shedding Stage o isang Saint Rudiment Devil Cultivator, walang pinagkaiba dahil madudurog siya ng magkapira-piraso kapag na-activate ni Alvin ang Devil Seal Tablet. Alvin, mangyaring huwag maging walang ingat, paalala ni Clark habang nakakunot ang noo nang makitang napakalma ni Alvin. Akala niya ay minamaliit ni Alvin ang kanyang kalaban. Lahat, mangyaring tumahimik. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matandang boses. Naglalaman ito ng true energy na pumalit sa maingay na ambience. Pansamantalang nanumbalik ang katahimikan sa eksena. Napakatahimik na naririnig nila kung may tumutulo na karayom sa lupa. Kasabay nito, lahat kasama si Alvin ay nakatingin sa matandang lalaki na nakatayo sa malawak na platapormang bato. Napapaligiran siya ng dalawang medyo may edad na parang celebrity. Welcome sa inyong lahat na kalahok sa entrance assessment ng ating Moon Illumination Sect. Hindi ako magpapatalo. Iaanunsyo ko ang mga panuntunan ng assessment, paikliin ko ito. Ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasalita pagkatapos patahimikin ang mga tao. Ang entrance assessment ng ating Moon Illumination Sect ay nahahati sa dalawang seksyon. Ang unang seksyon ay kasangkot sa pagsasagawa ng spiritual secret tactic upang suriin ang edad at cultivation base ng mga kalahok. Ang mga henyo sa ibaba 40 na may cultivation base sa Perfection Mortal Shedding Stage at pataas ay papasa kaagad sa unang seksyon ng assessment. Ang mga wala pang 40 taong gulang na nasa Mastery Mortal Shedding Stage ay maaaring laktawan ang ikalawang seksyon ng assessment at direktang pumasa upang maging aming Outer Court Disciple ng Moon Illumination Sect. 1426. Dahil tapos na tayo sa mga patakaran, magpapakilala na ako ngayon. Ang pangalan ko ay Chandler at ako ang matanda sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Ang pangunahing responsibilidad ko ay i-coordinate ang paglipat ng mga miyembro ng Outer Court, dahan-daang sabi ng matanda. The rules. Nang marinig ang mga alituntuning inilista ni Chandler, hindi napigilan ni Alvin na sumimangot. Isusuri nila ang mga kalahok gamit ang spiritual secret tactic. Tanging ang mga nasa ilalim ng 40 at nasa Perfection Mortal Shedding Stage ang makakapasa sa unang seksyon ng assessment. Kahit na ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay may kukumpara sa isang ordinaryong Paramount Mortal Shedding Stage Cultivator, ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Wala siyang lugar para itago ang kanyang cultivation base kung siya ay susuriin gamit ang spiritual secret tactic. Senior Brother Darfield, ang iyong cultivation base ay ang Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Ayon sa mga alituntunin na ibinahagi ng matanda, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ka na makapasa sa unang seksyon? Kumunat ang noo ni Lex at sinabi sa paraang panghuhusga, anong uri ng mga hanggal na panuntunan mayroon itong Moon Illumination Sect Assessment kung saan sila ay humahatol sa base lamang sa paglilinang ng isang tao at hindi sa kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban. Hindi ba't isang rip-off iyon? Parehong alam ni Lex at Arnold na si Alvin ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage. Natural, alam din nila na sa kabila ng cultivation base ng kanilang senior brother na si Darfield ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang, hindi matatalo ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kung makakalaban niya ang sinuman sa ibaba ng Paramount Mortal Shedding Stage. Kahit na ang isang ordinaryong Paramount Mortal Shedding Stage na tao ay maaaring hindi katugma ng kanilang senior brother na si Darfield. Hindi napigilan ni Arnold na sumimangot din. Kung ang kanilang senior brother na si Darfield ay hindi man lang makapasa sa entry assessment ng Moon Illumination Sect, iyon na ang pinakamalaking biro na narinig ng sinuman. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni Clark habang nakangiti kay Alvin at sa dalawa pang nakakunot ang noo. Maaaring hindi makapasa si Alvin sa unang seksyon ng pagtatasa, ngunit hindi mahirap para sa kanya na makapasa sa pangalawang seksyon. Ang pangalawang seksyon. Alvin at ang dalawa pa ay tumingin kay Clark na may pagdududa nang marinig ang kanyang sinabi. Dahil hindi pa matiyak ni Chandler ang eksaktong nilalaman ng ikalawang seksyon ng pagtatasa, wala silang ideya kung ano ang mangyayari.
Upang hindi mapigil ang anumang talento, binibigyan ng sekta ang mga batang henyo sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding stage ng pagkakataon. Kahit na mabaygo sila sa unang seksyon, makapasok sila sa sekta basta makapasa sila sa ikalawang seksyon ng assessment, sabi ni Clark. Ang mga nasa Paramount Mortal Shedding stage ay hindi na kailangang pumunta sa pangalawang seksyon. Samantala, ang mga nasa Perfection Mortal Shedding stage ay kailangang pumunta sa pangalawang seksyon bilang target. Ang mga nabigo sa unang seksyon ay pupunta sa pangalawang seksyon upang hamanin ang target. Hanggat natalo nila ang target, sila ay direktang papasa sa assessment, si Clark ay direktang makapasok sa sekta. Samantala, ang mga nasa Perfection Mortal Shedding stage na hinahamon at natalo ay mawawalan ng pagkakataon na makapasok sa sekta. Nanguna si Clark na ipaliwanag sa kanila ang mga panuntunan sa pagtatasa bago ginawa ni Chandler. Nang matapos magsalita si Chandler, hingal na hingal ang grupo ng mga batang henyo. Hihingal. Ang 18 city governors kabilang si Clark, sa kabilang banda, ay hindi nakakagulat dahil alam nila ang mga patakaran ng mas maaga. Ibig sabihin, isang pagkakataon lang ang mga tao sa Perfection Mortal Shedding stage. Madi-disqualify ba sila kapag natalo sila at nawala ng pagkakataong makapasok sa Moon Illumination Sect? Napakalupit iyan. Wala ng pagkakataon para sa mga matatalo. Iyan ay maliwanag. Ang isang taong may katamtamang cultivation na base at walang kakayahang talunin ang isang Perfection Mortal Shedding stage cultivator ay napatunayang may kalunos-lunos na kinabukasan. Ngunit medyo imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon. Karaniwang imposible para sa isang tao sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding stage na talunin ang isang tao sa Perfection Mortal Shedding stage. Totoo iyon. Kung ang isang tao ay matalo ng ibang tao na mas mababa sa Perfection Mortal Shedding stage, nangangahulugan iyon na wala siyang kakayahan. Karapat-dapat siyang ma-disqualify. Nag-uusap ang bawat isa sa kanilang sarili, dahan daw ang tinatanggap ang mga patakaran. Iyon ay mas makatwiran. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa ikalawang seksyon ng pagtatasa. Para sa kanya, hindi mahirap talunin ang mga tao sa Perfection Mortal Shedding stage. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang entry assessment ng Moon Illumination Sect sa sandaling pinangasiwaan ito ng Outer Court Elder na si Chandler. Ang mga batang henyo na inirerekomenda ng bawat isa sa mga gobernador ng lungsod mula sa 18 lungsod sa ilalim ng pamumuno ng Moon Illumination Sect gayon din ang mga inirerekomenda ng Moon Illumination Sect na mga elder at deacon sa labas ng korte ay sunod-sunod na umakyat sa stone platform. Hinati sila sa 10 habang sinusuri ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Chandler. Ang dalawang lalaki ay ang mga deacon sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Natural, parang sinusuri nila sila sa ibabaw. Sa totoo lang, sinusuri nila ang edad at cultivation base ng mga batang henyo gamit ang kanilang spiritual secret tactic. 36, Perfection Mortal Shedding Stage. Pass. 34, Perfection Mortal Shedding Stage. Pass. Ang unang 10 kabataang henyo ay nakapasa sa unang seksyon ng pagtatasa. Huwag mong sabihin sa akin na ako lang ang nag-iisang martial cultivator na hindi nakahihigit sa Perfection Mortal Shedding stage sa grupo ng mga kabataang ito. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti sa mga resulta. Dapat marami ang Mastery Mortal Shedding stage martial cultivators. Bilang isang taong nakaranas nito, mas alam ni Clark kaysa kay Alvin. Sa Dow Martial Saintland, maraming mahuhusay na martial cultivator na kayang talunin ang mga taong mas mataas ang level nila. Ngunit yung mga Mastery Mortal Shedding Stage martial cultivator na nakita ko noon ay maaari lamang talunin ang mga ordinaryong Perfection Mortal Shedding Stage martial cultivators. Matalim na tinitigan ni Clark ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita siya. Tila sinasabi niya kay Alvin na hindi lahat ng Mastery Mortal Shedding Stage martial cultivators ay kasing freaker ni Alvin na kayang talunin ang mga tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Katulad ng sinabi ni Clark. Mayroong 2 tao sa Mastery Mortal Shedding Stage sa pangalawang batch ng mga batang henyo na hindi nakapasa sa unang seksyon ng assessment.
Gayunpaman, hindi sila nawala ng pag-asa. Malinaw na nakita nila na darating. Ang kanilang layunin ay ang hamon sa ikalawang seksyon. Tanging ang mga kalahok na nadiskwalipika sa unang sesyon ang magkakaroon ng pagkakataong tanggapin ang hamon sa ikalawang seksyon. Mas marami ang nasa Mastery Mortal Shedding Stage sa ikatlong batch ng mga batang henyo na sumakop sa kalahati sa kanila. Mas kaunti pa sa fourth batch. Walang katotohanang bulalas ni Lex nang umakyat ang ikalimang batch ng mga batang henyo, iyon pala. Nang marinig ang bulalas ni Lex, si Alvin at ang tatlo pa ay tumingin sa stone platform sa harapan nila at napansin si Mosley sa 10 nila. Nakatayo roon si Mosley na may nakakatakot na aura na bumabalot sa kanyang katawan na nagmistula sa kanya na wala sa lugar kumpara sa iba pang 9 na kabataang henyo. Ang iba pang 9 na batang henyo ay sadyang lumayo sa kanya. Isang Devil Cultivator. Ang binatang ito ay isang Devil Cultivator. Sok-sok. Ang mga base ng cultivation ng Devil Cultivators ay kadalasang sumasalungat sa Loika. I wonder kung ilang taon na siya at ano ang kanyang cultivation base. Ang kanyang edad at cultivation base ay tiyak na nakakagulat. Tingnan natin. Nakatuon ng maraming atensyon kay Mosley. Nagkagulo sa mga tao nang magsalita ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na kasunod ng elder sa labas ng korte, si Chandler, 30, Paramount Mortal Shedding Stage. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nagsasalita tungkol kay Mosley. Siya ay umaayon sa pangalan ng Devil Cultivator. Siya ay 30 taong gulang pa lamang at siya ay nakalusot na sa Paramount Mortal Shedding Stage. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga lang. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa inaakala ko. Ang kaganapan ay dumating sa kanyang kasukdulan sa sandaling ito. Si Mosley ang unang Paramount Mortal Shedding Stage sa entry assessment ng Moon Illumination Sect ngayon. Siya ay inilagay sa limelight gaya ng inaasahan. Bukod sa 9 na kabataang henyo na nakatayo kasama nila, maging ang mga batang henyo na nakapasa sa unang seksyon ng assessment ay nanlabo sa kanyang presensya. Mukhang mayabang at mayabang si Mosley habang nakatayo siya sa stone platform. Nasiyahan siya sa pagiging limelight. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay sinanay kay Alvin. Mababa ang tingin nito sa kanya. Alvin, nakatadhana kang mapasailalim sa aking mga paa sa buong buhay mo. Nagsalita si Mosley sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission, kasing baluktot gaya ng dati. Gayunpaman, hindi nag-abala si Alvin dahil nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Bahagya lang niyang sinulyapan si Mosley, hindi siya mapakali. Para sa kanya, si Mosley ay isang tao lang na natalo niya. Isa lang siyang tao na natalo niya noon, ngayon at maging sa hinaharap. Sino siya para ipagmalaki dahil isa lang siyang tao na natalo ni Alvin? Ang pag-uugali ni Alvin ay naging sanhi ng pagiging solemna ni Mosley. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay maglakas loob na huwag pansinin siya kahit ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mosley na ang nagngangalit na apoy sa kanya ay sasabog anumang oras. Alvin, isinusumpa kong hindi ako lalaki kung hindi kita papatayin. Isang mabangis na kinang ang pumuno sa mga mata ni Mosley habang siya ay mahinang bumulong habang nakanganga ang kanyang mga ngipin. Dahil si Mosley ay nasa Paramount Mortal Shedding Stage, direkta niyang nilaktawan ang pangalawang seksyon ng assessment. Dinala siya ng isang alagad sa labas ng korte sa lugar sa labas ng korte ng ari-arian ng Moon Illumination Sect. Si Mosley ang una sa karamihan ng mga batang henyo na pumasa sa entry assessment at naging disipulo ng Moon Illumination Sect. Senior Brother Darfield, si Mosley ay nakatingin sa iyo na para bang hindi na siya makapaghintay na kainin ka. Gaano ba talaga kalaki ang tunggalian yung dalawa? Bagamat hindi tumitingin sa kanya si Mosley, naramdaman pa rin ni Lex ang panginginig sa kanyang gulugod. Sa isang maliit na tao, kahit na ang pinakamaliit na salungatan ay maaaring ituring bilang paghihiganti na para bang ang kanyang ama ay pinatay o ang kanyang asawa ay kinuha. Gaano kalaki ang tunggalian sa tingin mo? Tanong ni Alvin sa kanya pabalik. Hindi nakaimik si Lex. Ang pagpatay sa ama at asawa ng isang tao na kinuha ang layo ay ang pinakamalaking paghihiganti sa mundo.
Alvin, mag-ingat kay Mosley kapag nakapasok ka sa sekta. Walang mababait na kaluluwa sa mga devil cultivator, lalo na't baka naging demonyo siya dahil sa iyo. Seryosong sinabi ni Clark, kung ang mga martial cultivators at Dao cultivators ay pupunta sa Devil Dao para sa isang obsession, kung gayon mayroon lamang silang dalawang landas sa unahan nila. Ang unang landas ay ang alisin ang pagkahumaling at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kung hindi nila maalis ang pagkahumaling, sila ay mapupunta sa psychosis o kung malubha ang sitwasyon, nilamon ng Devil Chi at papatayin. Si Clark ay nagsikap na malaman ang tungkol sa mga Devil Cultivator noon. Naisipan pa niyang pumasok sa Devil Dao at maging Devil Cultivator para sa paghihiganti ng mamatay ang kanyang asawa dahil kay Rohan noon. Nasa isip niya yun dahil iyon lang ang paraan para makapaghiganti siya. Gayunpaman, tila nahulaan ng kanyang asawa kung ano ang nasa isip niya, kaya sinulatan siya nito ng isang tala bago nagpakamatay. Hiniling niya sa kanya na huwag nang pumasok sa Devil Dao. Kung hindi, hindi siya mamamatay ng payapa. Kahit gaano pa kalaki ang puot ni Clark at kung gaano niya kagustang maghiganti, hindi niya magawang salungatin ang kanyang hiling na mamatay dahil namatay ito sa napakapangwasak na paraan. Narinig ko na yan dati. Tumingin si Lex kay Alvin. Kung ang kinahuhumalingan niya sa pagpasok sa Devil Dao ay ang patayin si Senior Brother Darfield, kung gayon si Senior Brother Darfield ang kanyang kalaban habang buhay. Papatayin niya si Senior Brother Darfield o papatayin ang sarili kung hindi niya naabot ang kanyang layunin. 1426. Dahil tapos na tayo sa mga patakaran, magpapakilala na ako ngayon. Ang pangalan ko ay Chandler at ako ang matanda sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Ang pangunahing responsibilidad ko ay i-coordinate ang paglipat ng mga miyembro ng outer court, dahan-daang sabi ng matanda. The rules. Nang marinig ang mga alituntuning inilista ni Chandler, hindi napigilan ni Alvin na sumimangot. Isusuri nila ang mga kalahok gamit ang spiritual secret tactic. Tanging ang mga nasa ilalim ng 40 at nasa perfection mortal shedding stage ang makakapasa sa unang seksyon ng assessment. Kahit na ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay may kukumpara sa isang ordinaryong Paramount Mortal Shedding Stage Cultivator, ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Wala siyang lugar para itago ang kanyang cultivation base kung siya ay susuriin gamit ang spiritual secret tactic. Senior Brother Darfield, ang iyong cultivation base ay ang Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Ayon sa mga alituntunin na ibinahagi ng matanda, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ka na makapasa sa unang seksyon? Kumunat ang noo ni Lex at sinabi sa paraang panghuhusga, anong uri ng mga hanggal na panuntunan mayroon itong Moon Illumination Sect Assessment kung saan sila ay humahatol sa base lamang sa paglilinang ng isang tao at hindi sa kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban. Hindi ba't isang rip-off iyon? Parehong alam ni Lex at Arnold na si Alvin ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage. Natural, alam din nila na sa kabila ng cultivation base ng kanilang senior brother na si Darfield ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang, hindi matatalo ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kung makakalaban niya ang sinuman sa ibaba ng Paramount Mortal Shedding Stage. Kahit na ang isang ordinaryong Paramount Mortal Shedding Stage na tao ay maaaring hindi katugma ng kanilang senior brother na si Darfield. Hindi napigilan ni Arnold na sumimangot din. Kung ang kanilang senior brother na si Darfield ay hindi man lang makapasa sa entry assessment ng Moon Illumination Sect, iyon na ang pinakamalaking biro na narinig ng sinuman. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni Clark habang nakangiti kay Alvin at sa dalawa pang nakakunot ang noo. Maaaring hindi makapasa si Alvin sa unang seksyon ng pagtatasa, ngunit hindi mahirap para sa kanya na makapasa sa pangalawang seksyon. Ang pangalawang seksyon. Alvin at ang dalawa pa ay tumingin kay Clark na may pagdududa nang marinig ang kanyang sinabi. Dahil hindi pa matiyak ni Chandler ang eksaktong nilalaman ng ikalawang seksyon ng pagtatasa, wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Upang hindi mapigil ang anumang talento, binibigyan ng sekta ang mga batang henyo sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding Stage ng pagkakataon.
Kahit na mabaigo sila sa unang seksyon, makapasok sila sa sekta basta makapasa sila sa ikalawang seksyon ng assessment, sabi ni Clark. Ang mga nasa Paramount Mortal Shedding Stage ay hindi na kailangang pumunta sa pangalawang seksyon. Samantala, ang mga nasa Perfection Mortal Shedding Stage ay kailangang pumunta sa pangalawang seksyon bilang target. Ang mga nabigo sa unang seksyon ay pupunta sa pangalawang seksyon upang hamanin ang target. Hanggat natalo nila ang target, sila ay direktang papasa sa assessment, si Clark ay direktang makapasok sa sekta. Samantala, ang mga nasa Perfection Mortal Shedding Stage na hinahamon at natalo ay mawawalan ng pagkakataon na makapasok sa sekta. Nanguna si Clark na ipaliwanag sa kanila ang mga panuntunan sa pagtatasa bago ginawa ni Chandler. Nang matapos magsalita si Chandler, hingal na hingal ang grupo ng mga batang henyo. Hihingal. Ang 18 city governors kabilang si Clark, sa kabilang banda, ay hindi nakakagulat dahil alam nila ang mga patakaran ng mas maaga. Ibig sabihin, isang pagkakataon lang ang mga tao sa Perfection Mortal Shedding Stage. Madi-disqualify ba sila kapag natalo sila at nawala ng pagkakataong makapasok sa Moon Illumination Sect? Napakalupit iyan. Wala ng pagkakataon para sa mga matatalo. Iyan ay maliwanag. Ang isang taong may katamtamang cultivation na base at walang kakayahang talunin ang isang Perfection Mortal Shedding Stage cultivator ay napatunayang may kalunos-lunos na kinabukasan. Ngunit medyo imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon. Karaniwang imposible para sa isang tao sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding Stage na talunin ang isang tao sa Perfection Mortal Shedding Stage. Totoo iyon. Kung ang isang tao ay matalo ng ibang tao na mas mababa sa Perfection Mortal Shedding Stage, nangangahulugan iyon na wala siyang kakayahan. Karapat-dapat siyang ma-disqualify. Nag-uusap ang bawat isa sa kanilang sarili, dahan-daang tinatanggap ang mga patakaran. Iyon ay mas makatwiran. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa ikalawang seksyon ng pagtatasa. Para sa kanya, hindi mahirap talunin ang mga tao sa Perfection Mortal Shedding Stage. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang entry assessment ng Moon Illumination Sect sa sandaling pinangasiwaan ito ng Outer Court Elder na si Chandler. Ang mga batang henyo na inirerekomenda ng bawat isa sa mga gobernador ng lungsod mula sa 18 lungsod sa ilalim ng pamumuno ng Moon Illumination Sect gayon din ang mga inirerekomenda ng Moon Illumination Sect na mga elder at deacon sa labas ng korte ay sunod-sunod na umakyat sa stone platform. Hinati sila sa 10 habang sinusuri ng 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Chandler. Ang 2 lalaki ay ang mga deacon sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Natural, parang sinusuri nila sila sa ibabaw. Sa totoo lang, sinusuri nila ang edad at cultivation base ng mga batang henyo gamit ang kanilang spiritual secret tactic. 36. Perfection Mortal Shedding Stage. Pass. 34. Perfection Mortal Shedding Stage. Pass. Ang unang 10 kabataang henyo ay nakapasa sa unang seksyon ng pagtatasa. Huwag mong sabihin sa akin na ako lang ang nag-iisang martial cultivator na hindi nakahihigit sa Perfection Mortal Shedding Stage sa grupo ng mga kabataang ito. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti sa mga resulta. Dapat marami ang Mastery Mortal Shedding Stage martial cultivators. Bilang isang taong nakaranas nito, mas alam ni Clark kaysa kay Alvin. Sa Dow Martial Saintland, maraming mahuhusay na martial cultivator na kayang talunin ang mga taong mas mataas ang level nila. Ngunit yung mga Mastery Mortal Shedding Stage martial cultivator na nakita ko noon ay maaari lamang talunin ang mga ordinaryong Perfection Mortal Shedding Stage martial cultivators. Matalim na tinitigan ni Clark ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita siya. Tila sinasabi niya kay Alvin na hindi lahat ng Mastery Mortal Shedding Stage martial cultivators ay kasing freaker ni Alvin na kayang talunin ang mga tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Katulad ng sinabi ni Clark. Mayroong 2 tao sa Mastery Mortal Shedding Stage sa pangalawang batch ng mga batang henyo na hindi nakapasa sa unang seksyon ng assessment. Gayunpaman, hindi sila nawala ng pag-asa. Malinaw na nakita nila na darating.
Ang kanilang layunin ay ang hamon sa ikalawang seksyon. Tanging ang mga kalahok na nadiskwalipika sa unang sesyon ang magkakaroon ng pagkakataong tanggapin ang hamon sa ikalawang seksyon. Mas marami ang nasa Mastery Mortal Shedding Stage sa ikatlong batch ng mga batang henyo na sumakop sa kalahati sa kanila. Mas kaunti pa sa fourth batch. Walang katotohanang bulalas ni Lex nang umakyat ang ikalimang batch ng mga batang henyo, iyon pala. Nang marinig ang bulalas ni Lex, si Alvin at ang tatlo pa ay tumingin sa stone platform sa harapan nila at napansin si Mosley sa 10 nila. Nakatayo roon si Mosley na may nakakatakot na aura na bumabalot sa kanyang katawan na nagmistula sa kanya na wala sa lugar kumpara sa iba pang 9 na kabataang henyo. Ang iba pang 9 na batang henyo ay sadyang lumayo sa kanya. Isang Devil Cultivator. Ang binatang ito ay isang Devil Cultivator. Sok. Ang mga base ng cultivation ng Devil Cultivators ay kadalasang sumasalungat sa Loika. I wonder kung ilang taon na siya at ano ang kanyang cultivation base. Ang kanyang edad at cultivation base ay tiyak na nakakagulat. Tingnan natin. Nakatuon ng maraming atensyon kay Mosley. Nagkagulo sa mga tao nang magsalita ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na kasunod ng elder sa labas ng korte, si Chandler, 30, Paramount Mortal Shedding Stage. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nagsasalita tungkol kay Mosley. Siya ay umaayon sa pangalan ng Devil Cultivator. Siya ay 30 taong gulang pa lamang at siya ay nakalusot na sa Paramount Mortal Shedding Stage. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga lang. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa inaakala ko. Ang kaganapan ay dumating sa kanyang kasukdulan sa sandaling ito. Si Mosley ang unang Paramount Mortal Shedding Stage sa entry assessment ng Moon Illumination Sect ngayon. Siya ay inilagay sa limelight gaya ng inaasahan. Bukod sa 9 na kabataang henyo na nakatayo kasama nila, maging ang mga batang henyo na nakapasa sa unang seksyon ng assessment ay nanlabo sa kanyang presensya. Mukhang mayabang at mayabang si Mosley habang nakatayo siya sa stone platform. Nasiyahan siya sa pagiging limelight. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay sinanay kay Alvin. Mababa ang tingin nito sa kanya. Alvin, nakatadhana kang mapasailalim sa aking mga paa sa buong buhay mo. Nagsalita si Mosley sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission, kasing baluktot gaya ng dati. Gayunpaman, hindi nag-abala si Alvin dahil nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Bahagya lang niyang sinulyapan si Mosley, hindi siya mapakali. Para sa kanya, si Mosley ay isang tao lang na natalo niya. Isa lang siyang tao na natalo niya noon, ngayon at maging sa hinaharap. Sino siya para ipagmalaki dahil isa lang siyang tao na natalo ni Alvin? Ang pag-uugali ni Alvin ay naging sanhi ng pagiging solemna ni Mosley. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay maglakas loob na huwag pansinin siya kahit ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mosley na ang nagngangalit na apoy sa kanya ay sisubog anumang oras. Alvin, isinusumpa kong hindi ako lalaki kung hindi kita papatayin. Isang mabangis na kinang ang pumuno sa mga mata ni Mosley habang siya ay mahinang bumulong habang nakanganga ang kanyang mga ngipin. Dahil si Mosley ay nasa Paramount Mortal Shedding Stage, direkta niyang nilaktawan ang pangalawang seksyon ng assessment. Dinala siya ng isang alagad sa labas ng korte sa lugar sa labas ng korte ng ari-arian ng Moon Illumination Sect. Si Mosley ang una sa karamihan ng mga batang henyo na pumasa sa entry assessment at naging disipulo ng Moon Illumination Sect. Senior Brother Darfield, si Mosley ay nakatingin sa iyo na para bang hindi na siya makapaghintay na kainin ka. Gaano ba talaga kalaki ang tunggalian yung dalawa? Bagamat hindi tumitingin sa kanya si Mosley, naramdaman pa rin ni Lex ang panginginig sa kanyang gulugod. Sa isang maliit na tao, kahit na ang pinakamaliit na salungatan ay maaaring ituring bilang paghihiganti na para bang ang kanyang ama ay pinatay o ang kanyang asawa ay kinuha. Gaano kalaki ang tunggalian sa tingin mo? Tanong ni Alvin sa kanya pabalik. Hindi nakaimik si Lex. Ang pagpatay sa ama at asawa ng isang tao na kinuha ang layo ay ang pinakamalaking paghihiganti sa mundo. Alvin, mag-ingat kay Mosley kapag nakapasok ka sa sekta.
Walang mababait na kaluluwa sa mga Devil Cultivator, lalo na't baka naging demonyo siya dahil sa iyo. Seryosong sinabi ni Clark, kung ang mga Martial Cultivators at Dao Cultivators ay pupunta sa Devil Dao para sa isang obsession, kung gayon mayroon lamang silang dalawang landas sa unahan nila. Ang unang landas ay ang alisin ang pagkahumaling at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kung hindi nila maalis ang pagkahumaling, sila ay mapupunta sa psychosis o kung malubha ang sitwasyon, nilamon ng Devil Chi at papatayin. Si Clark ay nagsikap na malaman ang tungkol sa mga Devil Cultivator noon. Naisipan pa niyang pumasok sa Devil Dao at maging Devil Cultivator para sa paghihiganti ng mamatay ang kanyang asawa dahil kay Rohan noon. Nasa isip niya iyon dahil iyon lang ang paraan para makapaghiganti siya. Gayunpaman, tila nahulaan ng kanyang asawa kung ano ang nasa isip niya, kaya sinulatan siya nito ng isang tala bago nagpakamatay. Hiniling niya sa kanya na huwag nang pumasok sa Devil Dao. Kung hindi, hindi siya mamamatay ng payapa. Kahit gaano pa kalaki ang puot ni Clark at kung gaano niya kagustang maghiganti, hindi niya magawang salungatin ang kanyang hiling na mamatay dahil namatay ito sa napakapangwasak na paraan. Narinig ko na yan dati. Tumingin si Lex kay Alvin. Kung ang kinahuhumalingan niya sa pagpasok sa Devil Dao ay ang patayin si Senior Brother Darfield, kung gayon si Senior Brother Darfield ang kanyang kalaban habang buhay. Papatayin niya si Senior Brother Darfield o papatayin ang sarili kung hindi niya naabot ang kanyang layunin. 1427. Iyan ang nakakabaliw na bahagi tungkol sa Devil Cultivators. Ito rin ang pinaka-nakakatakot sa Devil Cultivators. Seryoso si Lex habang nagsasalita. Kaaway habang buhay. Gayunpaman, nakasulat uong mukha ni Alvin ang paghamak nang marinig niya ang sinabi ni Lex. Hindi siya worth it. Si Alvin ay nagpahayag lamang ng isang tunay na iniisip. Isa siyang Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na may Devil Seal Tablet. Hanggat hindi siya nakatagpo ng isang makapangyarihang Devil Cultivator sa itaas ng Saint Stage, dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation base, madali niyang mapapatay ang sinumang Devil Cultivator sa pamamagitan ng pag-activate ng Devil Seal Tablet. Kahit na ito ay isang Paramount Saint Rudiment Stage Devil Cultivator, maliban kung mawawalan siya ng pagkakataong gamitin ang Devil Seal Tablet, tiyak na mapapatay niya rin ang huli. Ang Devil Seal Tablet ay nakalista bilang isa sa 10 Super Saint Weapon sa ranking ng 10 Great Saint Weapon. Nagbigay ito kay Alvin ng hindi matatalo na kumpiyansa. Gayunpaman, dahil hindi alam ni Clark ang tungkol sa pagkakaroon ng Devil Seal Tablet, pinaalalahanan niya kaagad si Alvin na tila hindi niya pinansin si Lex. Alvin, mangyaring huwag maging walang ingat. Si Alvin ang tanging pag-asa niya. Ayaw niyang may mangyari sa kanya bilang resulta ng pagmamaliit kay Mosley. Samantala, matalim na tinitigan ni Arnold ang mga mata ni Alvin. Nakita niya ang matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Ito ay isang matibay na uri ng pagtitiwala. Siguro kung ano ang mayroon si Senior Brother Darfield para hindi niya seryosohin si Mosley. Bagamat napansin ni Arnold si Alvin na may gagawin, hindi niya inaasahan na magkakaroon si Alvin ng Devil Seal Tablet na isa sa 10 dakilang sandata ng santo sa Dao Martial Saint Land. Nagpatuloy ang unang seksyon ng pagtatasa. Maraming Martial Cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage mula noong Mosley ngunit lahat sila ay higit sa 35 taong gulang at ang kanilang mga talento ay hindi maihahambing sa Mosley. Ang mga fellows mula sa Jarlan City ay nakabangon na rin. Napansin ng matatalas na mata ni Lex ang 4 na batang henyo mula sa Jarlan City, kabilang si Joey, na umakyat sa stone platform. Lumingon din si Alvin. Isang piraso ng cake para kay Alvin ang malaman ang cultivation base ng trio bukod sa Joey sa tulong ng Divine Eye. Dalawa sa kanila ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage habang ang isa ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage. Si Joey, sa kabilang banda, ay isang Martial Cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage. Hindi lamang siya nakapasa sa unang seksyon ng pagtatasa, ngunit hindi rin niya kailangang lumahok sa pangalawang seksyon. Naipasa niya kaagad ang assessment at naging alagad ng Outer Court ng Moon Illumination Sect.
Sa tatlo naman, ang dalawa sa Perfection Mortal Shedding Stage ay nakapasa sa unang seksyon habang ang isa sa Mastery Mortal Shedding Stage ay nabigo. Nakita iyon ng City Governor ng Jarlan City, Cardo, kaya hindi na siya nagulat sa mga resulta. Sa ngayon, kabilang sa 4 na batang henyo mula sa Jarlan City, umalis si Joey kasama ang Outer Court Disciple ng Moon Illumination Sect habang ang dalawa sa Perfection Mortal Shedding Stage ay nanatili sa Stone Platform. Sa kabilang banda, ang Mastery Mortal Shedding Stage Cultivator ay bumalik kay Cardo. Panahon na para umakyat ang mga taga Mount Hill City. Isang matinding kinang ang sumilay sa mga mata ni Cardo habang tinitingnan niya ang mga tao mula sa Mount Hill City kasama na si Alvin. Sina Alvin, Lex, at Arnold ay kabilang sa mga tao mula sa huling batch na umakyat. Sila ang ika-19 na batch at 7 lang ang tao sa batch na iyon. Ano? Siya. Nasa Mastery Mortal Shedding Stage lang siya. Paano? Paano yun? Nalaglag ang panga ni Cardo nang ipahayag ang resulta ng eksaminasyon para kay Alvin at sa iba pa. Bukod kay Cardo, ang batang henyo mula sa Jarlan City na nakatayo sa tabi niya ay nabigla rin. Ang batang henyo ba mula sa Mount Hill City na tumalo kay Joey ay isang martial cultivator lamang sa Mastery Mortal Shedding Stage na katulad niya. Oh Diyos! Nanaginip kaya sila? Ang dalawang martial cultivator sa Perfection Mortal Shedding Stage mula sa Jarlan City na nakatayo sa Stone Platform ay nanlamig. Isang araw bago iyon, nasaksihan nila ang pagkatalo ni Alvin kay Joey gamit ang sarili nilang mga mata. Si Joey ang isang henyo sa mga nakababatang henerasyon sa Jarlan City. Ang kanyang cultivation base ay lumampas sa Paramount Mortal Shedding Stage, ngunit siya ay natalo ni Alvin. Bago ito, halos sigurado sila na si Alvin ay isang martial cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng isang mahigpit na sampal. Ang gayong batang henyo mula sa Mount Hill City ay isa lamang martial cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage. Bukod sa iilan sa kanila mula sa Jarlan City, ang iba ay hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, mayroong 55 sa kanila sa Mastery Mortal Shedding Stage sa 187 kalahok ng entrance assessment. Ang natitirang 132 sa kanila ay nasa itaas ng Perfection Mortal Shedding Stage, 12 sa kanila ay nasa Paramount Mortal Shedding Stage. Ang 120 katao sa Perfection Mortal Shedding Stage ay nakatayo sa Stone Platform habang hinihintay ang ikalawang seksyon ng assessment na magaganap. Karamihan sa 55 Mastery Mortal Shedding Stage Cultivator sa ibaba ng Stone Platform ay handang lumaban habang pinagmamasdan nila ang 120 Perfection Mortal Shedding Stage Cultivator sa Stone Platform isa-isa upang piliin ang target na gusto nilang hamanin. Sa sandaling iyon, determinado silang maghanap ng target na tiwala nilang matatalo. Kung tutuusin, isang pagkakataon lang ang ibinigay sa kanila para sa hamon. Kapag nabigo sila, kailangan nilang magpaalam sa Moon Illumination Sect. Kung magtagumpay sila, papasa sila sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect at magiging alagad ng outer court ng sekta. Ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa laban na ito. Unti-unting naging mabigat ang kapaligiran. Halos lahat ng mga batang henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage na nangahas na pumunta doon ay may lubos na tiwala sa kanilang sarili. Kung hindi, wala sila doon. Kaya naman, ang ilan sa 120 kabataan sa entablado ng bato ay nababalisa bagamat sila ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage, lalo na't katatapos lang nilang makapasok sa Perfection Mortal Shedding Stage kamakailan. Wala silang masyadong mataas na kamay pagdating sa true energy at nagkaroon lang sila ng kaunting bentahe sa dami ng Saint Vein sa kanilang mga katawan. Paano ito posible? Paano posible na nasa Mastery Mortal Shedding Stage lang siya? Dapat may pagkakamali sa spiritual secret tactic. Ang 4 mula sa Jarlan City ay paulit-ulit na nag-isip sa kanilang sarili habang ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Alvin. Hindi pa rin sila makapaniwala na ang batang henyo na ito mula sa Mount Hill City ay isa lamang martial cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage. Ngayon, lahat ng nasa ibaba ng plataporma, mangyaring tumayo sa kanan.
Mangyaring walang laman ang kaliwa para sa mga batang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na kailangang umalis sa stone platform pagkatapos ng kanilang pagkatalo, utos ng Elder sa labas ng court, Chandler, malakas at malinaw mula sa malawak na platform ng bato. Sa sandaling iyon, ang lahat ay lumipat sa kanilang kanan, nag-iwan ng nakanganga, walang laman na espasyo sa kaliwa. Ipapaliwanag ko ang mga detalye ng pangalawang seksyon ng pagtatasa. Ang mga batang henyo na na-disqualify sa unang seksyon ay maaaring umakyat sa stone platform upang piliin ang iyong kalaban. Mapapasa ka sa aming entrance assessment at magiging alagad namin sa labas ng korte basta't matalo mo ang iyong kalaban. Siyempre, ang lahat ng pumupunta sa stone platform ay hindi pinapayagang pumili ng mga batang henyo mula sa parehong lungsod kung saan sila nagmula. Sana ay maunawaan ng lahat na ginagawa namin ito upang maiwasan ang mga kalahok mula sa parehong lungsod na pagbigyan ang isa't isa. Gayun din, ang mga kabataang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na matatalo ay sasabog ang kanilang pagkakataon sa Moon Illumination Sect sa susunod na 5 taon. Maliban na lang kung wala ka pang 40 taong gulang sa loob ng 5 taon, kung gayon maaari kang lumahok sa aming Moon Illumination Sect Entrance Assessment sa panahong iyon. Kung hindi, wala kang swerte sa ating Moon Illumination Sect sa buong buhay mo. Ang nakakabinging boses ni Chandler ay kumalat at narinig ng lahat. Ang mga batang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na nakatayo sa stone platform ay mawawalan ng pagkakataon sa Moon Illumination Sect sa sandaling sila ay matalo. Naikinabigla ng maraming kabataang henyo sa platapormang bato. Ano ang dapat katakutin? Sila ay isang grupo lamang ng mga fellas na hindi pa man lang nakakalusot sa Perfection Mortal Shedding Stage, kaya bakit kayo nag-aalala na matatalo kanila? Tama. Kung hindi mo man lang matalo ang mga kasama sa ibaba ng stage, nakakahiya ka sa mga nasa Perfection Mortal Shedding Stage. Kahit ano pa man, mayroon akong kumpiyansa na durugan ang sino man sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding Stage. Marami sa mga batang henyo sa platform ng bato ay may tiwala sa kanilang sarili. Akala nila imposibleng maging katapat nila ang mga batang henyo sa ibaba ng stone platform na na-disqualify sa unang section. Kapag nagsimula ang ikalawang seksyon ng pagtatasa, ang mga batang henyo sa ibaba ng platform ay isa-isang lalabas. Kung nanalo ka sa hamon, may magdadala sa iyo para magparehistro bilang alagad sa labas ng korte ng ating Moon Illumination. Kung mabibigo ka, mangyaring pumunta sa lugar sa kaliwa, patuloy na pagsasalita ni Chandler. Ang lugar sa kaliwa ay ang puwang na ginawang bakante kanina. Ito ay walang laman sa sandaling iyon. Ito ay magiging isang malinaw na pagkakaiba para sa mga natalo na pumunta doon. Ngayon, i-aanunsyo ko na ang ikalawang seksyon ng pagtatasa ay opisyal nang nagsimula, sa sandaling matapos magsalita si Chandler, isang batang henyo sa ibaba ng plataporma ang sumugod papunta sa stone platform. Tumayo siya roon at sinulyapan ang 120 batang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage. Hamanin kita. Hindi nagtagal, pinili niya ang kanyang target. Ito ay isang batang henyo na kasing edad niya. Gayunpaman, siya ay napabagsak sa wala pang 10 hit. Malas ako. Hindi ako makapaniwala na pumili ako ng matigas. Ang Mastery Mortal Shedding Stage na batang henyo ay pinilit na ngumiti pagkatapos matalo at pagkatapos ay inamin na siya ay natalo. Tumalon siya mula sa mataas na platform at tumayo sa lugar sa kaliwa. Isang tao ang nakatayo sa disqualification zone sa kaliwa ngayon. Kasunod nito, parami ng parami ang mga batang henyo na sumugod sa stone platform. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang Divine Eye, napagtanto ni Alvin na ang lahat ng mga batang henyo na ito ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage. Walang tao sa Intermediate Mortal Shedding Stage, lalo pa ang Early Mortal Shedding Stage. Makatuwiran. Halos imposible para sa mga taong nasa ibaba ng Mastery Mortal Shedding Stage na makapasa sa entrance assessment na ito kung sila ay lalahok. Hindi yun nakita ni Alvin na kakaiba. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na umakyat sa mataas na plataporma ang matatayog na kabataang henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage upang hamanin ang mga batang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage.
Hindi nagtagal, lahat ng 23 batang henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage ay natalo sa hamon ng walang anumang exception. Nasa Mastery Mortal Shedding Stage lang sila. Imposible kung matatalo nila tayo dahil nasa Perfection Mortal Shedding Stage tayo. Tatalo natin lahat ng lalapit sa atin kahit gaano pa karami. Ang grupo ng mga batang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na hindi pa nakakatikim ng kabiguan sa stone platform ay napump up pa rin. Sa ngayon, wala sa mga batang henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage sa ibaba ng stone platform ang nakaakyat sa platform. Ang mga nabigong pagtatangka ng 23 katao ay nakaapekto sa kanilang kalooban sa isang tiyak na lawak. Ang mga taong ito sa Mastery Mortal Shedding Stage ay mga maliliit na langgam lamang. Mga langgam na dapat tapakan ng ating mga paa nang walang pag-asang bumangon magpakailanman. Isang binata na nakaberde na may magandang mukha at may mataas na boses na sumulyap sa mga kabataang henyo sa ibaba ng plataporma habang may hawak na handfan. Mga langgam. Tinatapakan mo. Nang walang pag-asang bumangon magpakailanman. Habang ang mga batang henyo sa ibaba ng platform ay nagngangalit sa galit, isang malamig na kinang sumilay sa mga mata ni Alvin. Mapanukso siyang ngumisi at sumunod na tumakbo papunta sa stone platform na parang naging kidlat. Si Alvin ay inilagay sa limelight noong mismong segundo. 1428. Halika, tapakan mo ako sa ibaba ng iyong mga paa upang wala na akong pag-asa na bumangon magpakailanman, panunuya ni Alvin habang siya ay nakatayo sa batong entablado, nakatingin sa nakaberdeng binata na kanina pa nagyayabang. Halata namang hindi inaasahan ng binata na mukhang matikas na may aakyat sa stone platform dahil sa sinabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali na tila naliligaw, humakbang siya pasulong habang nakangiti ng mayabang. Kahanga-hanga ang kumpiyansa. Pero kung sobra-sobra ka, mauuwi iyon sa pagmamataas. Sa tingin mo ba ganoon kakaiba sa 23 na sumalo sa hamon kanina? Sa tingin mo ba matatalo mo ako at makapasa sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect? The young man in green ridiculed in his high-pitched voice, "Brat, hindi naman sa minamaliit kita. Ang isang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na tulad mo ay hindi man lang ako karapat-dapat sa atensyon. Tinawag kitang langgam bilang isang pabor. Para sa akin, isa ka lang na kalokohan." Walang takot na tinukso ng nakaberdeng binata si Alvin nang walang pagpipigil, sok-sok. Isang Mastery Mortal Shedding Stage Cultivator na nagtatangkang talunin ang isang Perfection Mortal Shedding Stage Cultivator. Anong kalokohan iyon? Lahat kayo ay ikinahihiya ang inyong sarili kahit gaano pa karami sa inyo ang lumapit para hamanin kami. Sa tingin ba ninyo kaming mga Perfection Mortal Shedding Stage Cultivator ay luwad lamang na maaari ninyong paglaruan? Ang pagkakaiba sa base ng paglilinang ay isang malinaw na patunay ng pagkakaiba sa ating mga kakayahan. Ang grupo ng Perfection Mortal Shedding Stage Cultivator sa mataas na platform ay tumitig kay Alvin ng may paghamak. Hindi nila akalain na may pagkakaiba siya sa iba pang 23 kabataang henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage na humamon sa kanila kanina. Para sa kanila, tiyak na magiging katulad ng 23 kabataang henyo ang naka-purple na binata na ito kung saan siya ay nakatakdang mabaigo sa hamon at palalampasan ang kanyang pagkakataon sa Moon Illumination Sect. Natural, iba sa kanila ang iniisip ng apat sa mga nagsasaka ng Perfection Mortal Shedding Stage. Sila ay sina Arnold, Lex, at ang dalawang batang henyo mula sa Jarlan City. Sa ibaba ng mataas na platform, bukod sa City Governors ng Mount Hill City at Jarlan City pati na rin ang Mastery Mortal Shedding Stage na batang henyo mula sa Jarlan City, ang iba sa kanila ay nagdududa kay Alvin. Alam na alam ng City Governor ng Mount Hill City ang tungkol kay Alvin. Sanay na siya sa kakayahan ni Alvin. Samantala, nasaksihan ng City Governor ng Jarlan City at ng batang henyo sa tabi niya ang kakayahan ni Alvin noong nakaraang araw. Alam nila ang tungkol sa makapangyarihang kakayahan ni Alvin na hindi maihahambing sa sinuman sa Perfection Mortal Shedding Stage sa lahat. Isang piraso ng kalokohan. Nang marinig ang sinabi ng binata, sa halip na magalit, si Alvin ay ngumisi. "I'm very curious.
Anong klaseng ekspresyon ang meron ka kapag natalo ka sa isang piece of crap? Ano ka kung mas masahol ka pa sa isang piece of crap? Itigil mo na yang kalokohan mo. Hinding-hindi mangyayari ang sinabi mo, panunuya ng binata sa mukha. Isang kalokohan na tulad mo. 3 hit ang kailangan ko para talunin ka. Talaga. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Alvin. Kasunod nito, humakbang siya pasulong at sinimulan ang pag-atake nang hindi hinintay na labanan siya ng binata. Silver shirt. Sa sandaling iyon, isang layer ng malabong pilak na sinag ang kumislap sa katawan ni Alvin na parang natatakpan ng silver armor ang kanyang katawan. Dahil sa true energy na dala ng kanyang 52 Saint Veins, ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling ang pilak na sinag ay kumislap sa buong katawan niya, si Alvin ay humakbang at sumabog patungo sa binata na may berdeng parang kanyan. Ang pagpapalakas ng kanyang lakas na nagmula sa silver shirt ay naging dahilan upang ang kanyang true energy ay pinakawalan nang hindi siya nagpipigil. Kahit na hindi na kailangang magsagawa ng anumang pamamaraan ng paggalaw, ang bilis ni Alvin ay nakakatakot. Ilang pulgada lang ang layo niya sa lalaking nakaberdeng damit sa isang kisap mata. Nasaksihan ng bilis ni Alvin, kinilabutan ang binata. Malinaw na hindi niya inaasahan ang isang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na magpapakita ng ganoong bilis. Ang kanyang bilis ay katulad ng kay Alvin kahit na ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya pati na rin ang isang diskarte sa paggalaw. Ang pagiging matulin ay hindi nangangahulugan na mayroon kang malakas na kakayahan sa pag-atake. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng Mastery Mortal Shedding Stage at Perfection Mortal Shedding Stage ngayon. How dare you compare your insignificant ability to mine? Ungol ng binata sa kanyang malalim na boses at sumulong kay Alvin. Kinamayan niya ang kanyang hand fan na natatakpan ng isang layer ng true energy sa isang iglap at pagkatapos ay inihagis ito kay Alvin. Gusto kong makita kung paano mo tatanggapin ang pag-ataking ito sa akin. Ang hangin ay tila na punit na parang papel kung saan man dumaan ang pamaypay ng kamay. Isang mabilis na sinag ng pamaypay ang humahagibis patungo kay Alvin. Pag-synchronize ng body at arrow. Dahan-daang inilabas ni Alvin ang kanyang sun shooting bow at bumaril ng palaso habang itinataas niya ang kanyang braso. Habang ginagawa niya ang body and arrow synchronization, nawala siya sa field of vision ng binata sa isang kisap mata. Imposible yan. Nanliit ang mga balintataw ng binata nang bumalatay sa mukha nito ang gulat at hindi makapaniwala. Ang lalaking nasa Mastery Mortal Shedding Stage na naka-purple ay tila nawala sa kanyang paningin ng walang bakas. Hindi niya makuha ang kanyang landas sa lahat. Walang imposible. Kasunod nito, may narinig siyang boses mula sa likuran niya. Bagamat kalmado ang boses, sa sobrang takot niya ay tila nakatakas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kailan siya nakapunta sa likod ko? Habang iniisip niya iyon, naramdaman niya ang pagbuhos ng maringal na enerhiya na dumidiin sa kanyang likod na parang higanteng martilyo. Pakiramdam niya ay binaon siya ng gumuhong bundok. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan habang ang kanyang mga organo ay nakaranas ng marahas na panginginig. Kasunod nito, naramdaman niyang binaril siya sa kalangitan ng walang kontrol sa kanyang katawan. Bang! Ang binata na nakaberde ay nahulog sa ilalim ng plataporma. Nagkataon na nahulog siya sa hindi kalayuan sa 23 Mastery Mortal Shedding Stage na mga batang henyo na na-disqualify kanina. High-spirited kanina, puro dumi at alikabok ang mukha niya. Ang 23 Mastery Mortal Shedding Stage na mga batang henyo na na-disqualify ay una nang napahiya sa panunukso kanina, ngunit ngayon ay natutuwa sila sa paghihirap ng lalaking nakaberdeng damit. Ang pinakamayabang na tao ay natalo. Sok. Calling US Mastery Mortal Shedding Stage ants and a piece of crap. Parang mas malala ka pa sa langgam o isang piraso ng crap. Di ba ngayon ka lang nagyabang? Tapos ngayon disqualified ka. So, natalo ka dahil minamaliit mo kaming mga Mastery Mortal Shedding Stage Cultivators. Siguradong nasa sahig na ngayon ang panga mo, tama ba? Ang 23 Mastery Mortal Shedding Stage na mga batang henyo ay sunod-sunod na tinutuya ang lalaking nakaberdeng damit.
Sa sandaling iyon, karamihan sa kanila sa ibaba at sa platform ay nakatutok kay Alvin. Maging ang Outer Court Elder ng Moon Illumination Sect, si Chandler, at ang iba pang dalawang Outer Court Deacon ay natulala. Malinaw na nagulat din sila sa nangyari. Natalo ni Alvin ang isang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator sa isang kisap mata. Gawa ba talaga iyon ng isang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator? Ang iba pang mga gobernador ng lungsod mula sa 16 na mga lungsod ay nag-uusap sa isa't isa habang nakatingin kay Clark na naiinggit na itinaas si Clark sa Cloud9. Nakakamangha. Parang nakita ko na siya dati. Nakatayo siya sa tabi ng City Governor ng Mount Hill City, si Clark. Mukhang isa siyang batang henyo mula sa Mount Hill City. Sa mga batang henyo mula sa Mount City Hill, ang tanging makapangyarihang kilala ko ay si Loki. Siya kaya si Loki. Hindi siya si Loki. Nabalitaan ko na ang direktang disipulo ni Elder Rohan, si Skyler, ay inalis si Loki kalahating taon na ang nakalipas, kaya si Loki ay dapat na maging disipulo nila sa loob ng korte ngayon. Hindi ako makapaniwala na ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City ay naging kakatwa pagkatapos mawala si Loki. Alvin. Tiningnan ni Clark ang lilang silhwete sa stone platform na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Marami sa mga kabataang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage sa stone platform ang bumalik sa kanilang katinoan pagkatapos ng ilang sandali na natulala at sinigawan si Alvin. Dapat ay stage yan. Imposible. Kahit na ang isang Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator ay may kakayahang talunin ang isang Perfection Mortal Shedding Stage, imposibleng matalo siya sa ganoong katawa-tawang paraan. Naiintindihan ko na ngayon. Tiyak na sinadya siya ng lalaking iyon. Gusto kong ma-disqualify silang dalawa. Tama. Ay disqualify silang dalawa. Natural, naisip ng ilan sa mga kabataang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na may mahuhusay na kakayahan kung ano ang nangyayari. Ang bilis niya talaga. Ang bilis niyan. Iyan ba ang kayang gawin ng isang Master Mortal Shedding Stage? Kahit ako, na may kakayahan ng isang peak level na Mastery Mortal Shedding Stage Cultivator, ay walang bilis na kasing bilis niya. Kung nasa Mastery Mortal Shedding Stage talaga siya. Hindi ba ligaw iyon? Ang mga nagsalita ay mga kabataang henyo sa Perfection Mortal Shedding Stage na may matinding pakiramdam ng paghuhusga at kakayahan. Nagawa ng binata na naka-green na tumayo ng husto pagkatapos uminom ng hilang medicinal pill. Muli niyang tinitigan ng masama si Alvin. How dare you disqualify me, Dagol? Patay ka. Patay sa akin. Bagamat alam ni Dagol na ang kanyang kakayahan ay malayo kay Alvin sa laban kanina, hindi iyon naging hadlang para magalit sa kanya. Nadiskwalipika siya ni Alvin. Sinira ni Alvin ang kanyang mga pangarap na makapasok sa Moon Illumination Sect. Tiyo, hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. 37 na ako ngayong taon. Ako ay higit sa 40 kapag ang pagtatasa ng pagpasok ng Moon Illumination Sect ay muli 5 taon pagkatapos. Hindi na ako makakasali, sabi ni Dagol sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission habang nakatingin sa isa sa mga nasa middle-aged na lalaki sa tabi ni Chandler. Napuno ng pag-aatubili ang tono niya. Tito, dapat may magagawa ka. May magagawa ka, tama ba? Little Dagol, isa lang akong diakono sa labas ng korte. Wala akong karapatang kunin ang mga taong disqualified sa sekta, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isa sa mga deacon sa labas ng korte na nakatayo sa tabi ni Chandler. Ang kanyang pangalan ay Wyatt. Tito, hindi ko tinatanggap ito. Hindi. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Dagol. Little Dagol, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi kita maipasok sa sekta, ang paghihiganti sa iyo ay isang piraso ng cake. Kahit na ang lalaki mula sa Mount Hill City ay pumasok sa Moon Illumination Sect, hindi ko siya hahayaang mabuhay ng matagal. Ang pagsira sa iyo ay nangangahulugan ng pagsira sa kinabukasan ng ating Deng Clan. Talagang hindi ko siya pakakawalan. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Wyatt habang siya ay mabangis na nagsasalita sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission.
Oo. Patayin siya, patayin siya. Nang marinig ang sinabi ni Wyatt, unti-unting nawala ang kalungkutan sa mukha ni Dagol. Si Alvin ay malamig na tumingin kay Dagol at hindi na nag-abala pang tumingin sa kanya. Sa halip, tumingin siya sa outer court elder ng Moon Illumination Sect, si Chandler. Elder Chandler, ako ay itinuturing na nakapasa sa entrance assessment, tama ba ako? Oo. Oo. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Chandler nang marinig ang sinabi ni Alvin. Ang buong senaryo ngayon lang ay nagpawala sa kanya ng ilang sandali. Habang umakyat sa stone platform ang Moon Illumination Outer Court Disciple para i-escort si Alvin, tumingin si Chandler sa kanya habang nakangiti. Munting lalaki, gusto kitang kunin bilang aking direktang disipulo. Handa ka bang gawin iyon? Ang kakayahang ipinakita ni Alvin kanina ay nagtulak sa kanya na itago sa sarili ang lalaking nakasuot ng lila. Hingal. Napabuntong hininga ang lahat sa sinabi ni Chandler. 1429. Sino si Chandler? Siya ang elder ng Moon Illumination Sect. Bagamat isa lamang siyang outer court elder, ang kanyang posisyon sa Moon Illumination Sect ay mas mababa lang sa ranggo ng Supreme Elder, Sect Leader, Vice Sect Leader, at ilang inner court elder. Sa sandaling iyon, ang mga mata na nakatutok kay Alvin ay puno ng inggit at selos. Damn it! Si Dagol ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon. Samantala, si Wyatt na nakatayo sa tabi ni Chandler ay mukhang nabigla rin. Nangako lang siya sa kanyang pamangkin na tiyak na papatayin niya si Alvin, ngunit ngayon ang kanyang immediate superior, si Elder Chandler, ay gustong kunin ang lalaki bilang kanyang direktang disipulo. Kung talagang naging direktang disipulo ni Elder Chandler si Alvin, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya kahit na mayroon siyang lakas ng loob. Bagamat kaya niya itong gawin ng palihim, ayos lang kung magiging maayos ang lahat, ngunit lampas na ito sa pagtubos kung nabigo ang pagtatangka. Elder Chandler, maraming salamat sa iyong kabaitan. Ngunit wala akong planong magkaroon ng master sa ngayon, sabi ni Alvin habang nakangiti sa paraang humihingi ng tawad. Ang mga taong nabigla sa pagdeklara ni Chandler ng kanyang intensyon na kunin si Alvin bilang kanyang disipulo ay natagulan bago bumalik sa kanilang katinoan. Natigilan sila nang marinig ang sinabi ni Alvin. Napaka-unrate ng brat na ito. Tama. Kinukuha siya ni Elder Chandler bilang kanyang disipulo dahil pinahahalagahan niya siya. Hindi ako makapaniwalang tinanggihan niya ang alok. Marami sa kanila ang humatol sa kanya. Akala nilang lahat ay bastos si Alvin. Ako, ang hamak, ay nanalo. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Dagol habang ang pagtanggi ni Alvin sa kahilingan ni Chandler ay nagpaginhawa sa kanya. Tiniyak din ni Wyatt. Hanggat hindi naging direktang disipulo ni Elder Chandler ang binatilyong ito na nakasuot ng lila, si Alvin ay magiging isang piraso lamang ng karne sa kanyang chopping board kung kanino niya magagawa ang anumang gusto niya kapag dumating ang pagkakataon sa hinaharap. Marahil ay hindi na niya kailangang gawin ang maruming trabaho ng mag-isa. Ang mga taong ito mula sa Mount Hill City. Hinding-hindi sila bibitawan ni Elder Rohan. Lihim na napangiti si Wyatt. Sandaling natigilan si Chandler nang marinig niya ang direktang pagtanggi ni Alvin. Maya-maya lang ay bumalik na siya sa katinoan at nahihiya siyang ngumiti. Napagtanto kong nagkamali ako. I wonder what's your name, little friend. Maliit na kaibigan. Natigilan ang mga tao nang marinig ni Chandler na tinawag si Alvin na maliit na kaibigan, sa halip na magalit sa kanyang pagtanggi. Ano ang nangyayari? Sa ganoong sitwasyon, hindi ba dapat bawiin ni Elder Chandler ang pagiging karapat-dapat ng binata na nakasuot ng lila na makapasok sa Moon Illumination Sect lalo na pagkatapos ng agitation na kanyang nararamdaman? Ako si Alvin. Hindi inaasahan ni Alvin na magiging makatwiran din si Chandler. Sagot niya habang ngumisi ng mga sandaling iyon. Kasabay nito, nagsimula siyang magkaroon ng magandang pakiramdam tungkol kay Chandler. Alvin. Tumango si Chandler at bahagyang ngumiti kay Alvin. Kasunod nito, tiningnan niya ang Moon Illumination Sect Outer Court Disciple na dumating sa tabi ni Alvin. Dalhin si Alvin para magparehistro sa Outer Court. Yes,
Sir, tugon ng outer sect disciple bago umalis sa stone platform kasama si Alvin. Nagtungo sila sa labas ng korte ng sekta. Habang sinusundan ng alagad sa labas ng korte, lumingon si Alvin upang sulyapan ang city governor ng Mount Hill City at tumango sa kanya. Pagkatapos ay sinulyapan niya sina Arnold at Lex. Hihintayin ko kayong dalawa sa outer court, sabi ni Alvin sa kanila sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Tumango naman ang dalawa. Alam ni Alvin ang mga kakayahan ni na Arnold at Lex, kaya sigurado siyang papasa sila sa Moon Illumination Sect Entrance Assessment at magiging alagad ng outer court ng sekta. Ang hindi alam ni Alvin ay may dalawang Dark Horse sa mahigit 30 Mastery Mortal Shedding Stage na mga batang henyo pagkatapos niyang umalis sa entrance assessment venue ng sect. Tinalo ng dalawang Dark Horse ang dalawang batang henyo ng Perfection Mortal Shedding Stage. Matagumpay na nakapasa sa entrance assessment ng sekta ang dalawang maitim na kabayo at naging mga alagad sa labas ng korte. Junior Brother Darfield, nagulat ako na mayroon kang napakalakas na kakayahan kapag ang iyong cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lamang. Nakakagulat. Ang Moon Illumination Sect Outer Court Disciple ay hindi napigil ang mapabulalas nang akayin niya si Alvin patungo sa outer court area. Bahagyang ngumiti si Alvin nang hindi tumugon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa sandaling iyon. Ang alagad ng outer court ng Moon Illumination Sect na nauna kay Alvin ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ano ang higit sa inaasahan ng lahat ay ang hiniling ni Elder Chandler sa iyo na maging direktang disipulo niya sa publiko. Junior Brother Darfield, matalino na tanggihan mo si Elder Chandler. Sa iyong talento at kakayahan, basta't namumukod tangi ka sa sekta, ikaw ang namumuno sa sekta. Ang posisyon ni Chong ay mas mataas kaysa sa mga deacon sa loob ng korte dahil siya ang matanda sa labas ng korte, gayunpaman, mas mababa siya kaysa sa elder sa loob ng korte kung ikukumpara mo ang kanilang mga ranggo. Sa palagay mo ba tinanggihan ko si Elder Chandler para maging alagad ako ng elder sa loob ng korte? Napatulala si Alvin. Hindi niya inaasahan na mapapansin ng mga tao ang pagtanggi niya kay Elder Chandler bilang minamaliit ang lalaki. Hindi ba? Tinanong siya pabalik ng alagad sa labas ng korte. Siyempre hindi. Marihing umiling si Alvin. Hindi ko naisip na maging alagad ng elder sa loob ng korte. Junior Brother Darfield, mayroon kang napakataas na layunin. Sana ay maabot mo ito, buntong hininga ng alagad sa labas ng korte. Matataas na layunin. Natigilan si Alvin. Alam mo kung ano ang aking mga layunin. Siyempre. Tumango ang alagad sa labas ng korte. Dahil ang layunin mo ay hindi gawing Panginoon mo ang elder sa loob ng korte, dapat ay pumupunta ka para sa posisyong disipulo ng vice sect leader, ng sect leader o maging ng supreme elder. Ngunit si Junior Brother Darfield, dapat kong ipaalala sa iyo na imposibleng kunin kanilang tatlo bilang kanilang disipulo maliban kung mayroon kang kakaibang talento. Gayon din ang naaangkop kahit na maaari mong talunin ang mga taong mas mataas ang antas kaysa sa iyo. Titingnan nila ang mga talento na tumatagal, hindi mga kakayahan na pansamantala, matiyagang sinabi ng alagad sa labas ng korte kay Alvin, na tila may mabait na intensyon. Samantala, tulala si Alvin. Siya ba, si Alvin, ay isang tao na naghangad ng mga makapangyarihang tao sa alagad na ito sa labas ng korte. Hindi na siya nag-abalang ipaliwanag ang sarili sa sandaling iyon dahil alam niyang mas lalo lang niyang guguluhin ang sitwasyon kung gagawin niya iyon. Dumating si Alvin sa Moon Illumination Sect Outer Court area kasama ang gabay ng Outer Court Disciple. Nakuha din niya ang kanyang personal na token mula sa alagad sa labas ng korte. Walang uniforme pagdating sa kasuotan. Kanina pa niya nalaman ang tungkol doon. Hindi mahalaga kung ito ay ang Moon Illumination Sect Outer Court Elder na si Chandler, ang dalawang Outer Court Deacon, o ang Outer Court Disciple, lahat sila ay nakasuot ng casual. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay may isang makabuluhang token na nakatali sa kanilang baywang sa kanilang casual na kasuotan. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan ng Moon Illumination Sect. Bukod sa mga salitang Outer Court Disciple na inukit sa ibabaw ng personal na token, may tatlong salita na kakaukit lang sa personal na token na natanggap ni Alvin.
Pangalan niya iyon. Junior Brother Darfield, dadalhin kita kung saan nakatira kaming mga alagad sa labas ng korte. Dinala ng disipulo sa labas ng korte si Alvin sa lugar na tinitirhan ng mga disipulo sa labas ng court matapos siyang tawagan. Senior Brother Yang, narinig ko na sa aking guro noon na ang tirahan ng Moon Illumination Sect ay nahahati sa 3 klase, ang ikatlo, ang ika-6 at ang ika-9. Kung mas malakas ang kakayahan ng isang tao, mas maganda ang kanilang tirahan samantalang kung mahina ang tao, mas mahirap ang kanilang tirahan. Nagtanong si Alvin habang nasa daan, totoo ba iyon? Nakilala ni Alvin ang kanyang sarili sa disipulo sa labas ng korte habang nasa daan. Nalaman niya na ang kanyang pangalan ay Hanson Yang. Si Hanson ay pumasok sa Moon Illumination Sect 5 taon na ang nakararaan. Siya ay 43 taong gulang sa taong ito at ang kanyang cultivation base ay nasa Paramount Mortal Shedding Stage. Tama iyan. Tumango si Hanson. Ang tirahan na tinitirhan naming mga alagad sa labas ng korte ay nahahati sa 3 klase. Ang pinakamaganda ay may individual na tambalan. Hindi lamang mayroong isang tahimik na silid para sa pagtatanim, ngunit mayroon ding isang malawak na patio upang linangin din ang iyong Saint Grade Martial Tactic. Ang pangalawa ay isang individual na bahay na bato. Ang kapaligiran nito ay mas masama kumpara sa individual na compound dahil walang puwang para linangin ang Saint Grade Martial Tactic. Ang mga alagad sa labas ng court na nananatili doon ay maaari lamang linangin ang Saint Grade Martial Tactic sa larangan ng pagsasanay. Ang pinakamahirap ay ang mga individual na cottage. Ang mga kaka-refurbished ay maayos ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi na-maintain ng mahabang panahon at tumutulo tuwing umuulan, sinabi ni Hanson kay Alvin tungkol sa ikatlo, ika-6, at ika-9 na klase ng mga lugar ng tirahan sa isang hininga. Isang individual na tambalan. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin at mahinang bumulong sa sarili. May layunin siya sa isip. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa espasyo upang linangin ang kanyang Saint Grade Martial Tactic kung mananatili siya sa bahay na bato na mas mahirap kaysa sa mga individual na compound dahil ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay magsisilbi sa layuning iyon. Gayunpaman, natural lamang na gusto niya ang pinakamahusay kung ito ay magagamit. Junior Brother, huwag mong sabihing tinitingnan mo ang individual na tambalan. Matalas ang tenga ni Hanson nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ni Alvin at hindi niya maiwasang magtanong habang nakadilat ang mga mata. May problema ba dyan? Tanong ni Alvin, napansin niyang nagulat si Hanson. Siyempre, meron. Pilit na ngumiti si Hanson. Junior Brother Darfield, dapat alam mo ito. Bagamat nakalusot na ako sa Paramount Mortal Shedding Stage kalahating taon na ang nakararaan, hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapapantayan sa pinakamahina na taong nananatili sa individual na compound. Ang tirahan kung saan nakatira ang mga disipulo sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect ay itinalaga batay sa kanilang personal na kakayahan. Maaaring palitan ng isa ang isa pa hanggat mas malakas ang kanilang kakayahan. Ang panuntunan ay eksaktong pareho noon sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Ang mga may malakas na kakayahan ay magkakaroon ng mas mahusay na tirahan habang ang mga mahihina ay mabubuhay sa isang mapanglo na kapaligiran. Limitado ba ang mga individual na compound? Tanong ni Alvin. Hindi siya makapaniwala na si Hanson na nakapasok sa Moon Illumination Sect 5 taon na ang nakakaraan at nasa cultivation base ng Paramount Mortal Shedding Stage ay hindi pa lumipat sa individual na compound. Hindi ito eksaktong limitado, mayroong 100 sa kanila, paliwanag ni Hanson. 100. Ganon karami. Nagulat si Alvin, ibig mong sabihin, wala kang makukuha kahit na napakaraming individual na compound. Ang 100 ay hindi ganoon karami, sagot ni Hanson, na pilit na ngumiti. Ang sekta ay nagre-recruit ng mga alagad sa labas ng korte kada 5 taon at sila ay nagre-recruit ng higit sa 100 sa kanila sa bawat pagkakataon. Maituturing na mahusay kung ang kalahati ng mga alagad sa labas ng korte ay pumasa sa pagtatasa sa panloob na hukuman at maging mga disipulo sa loob ng korte.
Sa mga disipulo sa labas ng korte, marami sa kanila ang natigil sa Paramount Mortal Shedding Stage sa loob ng 10 taon, 15 taon o kahit 20 para sa iba't ibang dahilan. Dahil hindi sila makakapasok sa stage ng Saint Rudiment at hindi makapasa sa inner court assessment, nanatili sila sa outer court hanggang ngayon. Ang ilan sa mga nakatatandang outer court na senior brothers at senior sisters ay malapit na sa 100 taong gulang, bumantong hininga si Hansen. Malapit sa 100 taong gulang. Namangha si Alvin sa ipinahayag ni Hansen. Oo, pagtibay ni Hansen, may isang tuntunin sa sekta. Kung ang isa ay hindi pa nakapasok sa inner court bago siya maging 100, sila ay mapapatalsik sa sekta. Naturally, maraming mga panlabas na alagad ng sekta ang nakakaalam na wala silang pag-asa na makapasok sa loob ng korte, kaya sila ay umalis sa sekta ng mag-isa. Gayunpaman, marami pa ring matatandang alagad sa labas ng korte ang nagpasyang manatili. 1430. Ang paglalakbay ng marshal daw ay parang bangkang naglalayag laban sa agos. Alinman sa patuloy kang sumusulong o mahuhuli ka. Ang pagpasok sa stage ng Saint Rudiment ay sandali lamang para sa maraming martial cultivator at Dao cultivators na may mahusay na talento at kakayahang umunawa. Samantala, para sa mga cultivator na may katamtamang talento at mababang kakayahan sa pag-unawa, maaaring hindi na sila makalusot sa stage ng Saint Rudiment sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa lugar ng tirahan ng mga alagad sa labas ng korte, palaging may 100 compound at 300 bahay na bato. Gayunpaman, ang dami ng mga cottage ay hindi naayos. Binigyan ni Hansen si Alvin ng isang magaspang na ideya tungkol sa sitwasyon ng pamumuhay ng mga disipulo sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Ayon kay Hansen, ang mga alagad ng Moon Illumination Sect na naninirahan sa mga compound ay ang pinakamahusay sa pinakamagaling sa mga tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Samantala, halos kalahati ng mga nakatira sa 300 bahay na bato ay mga alagad sa labas ng hukuman sa Perfection Mortal Shedding Stage. Bukod doon, may ilang mga alagad sa labas ng court sa pinakamataas na antas ng Perfection Mortal Shedding Stage na nagdiwang ng mga kakayahan sa kanila. Kasunod ni Hansen, hindi nagtagal ay dumating si Alvin malapit sa tinitirhan ng mga alagad sa labas ng court. Nakatingin sila sa isang malawak na larangan ng pagsasanay. Ang tirahan na may kakaibang pagkakaiba ay nasa likod ng larangan ng pagsasanay. Ang mga cottage ay ang pinakamalapit sa larangan ng pagsasanay at ang mga puwang sa pagitan nila ay minimal. May mga bago at lumang cottage sa kanila, ang huli ay tila babagsak anumang oras. Ang mga alagad sa labas ng court na naninirahan sa mga cottage ay ang mga may mas mahihirap na kakayahan, ngunit ang pinakamahina sa kanila ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage, sabi ni Hansen. Sa cottage area, makatuwiran na ang mga malapit sa training field ay mas maingay. Ang lugar ng Stonehouse ay nasa likod ng cottage area. Bagamat ito ay mas maganda, naririnig pa rin nila ang field ng pagsasanay. Ang compound area sa likod ng Stonehouse area ay ang pinakatahimik kung saan halos hindi marinig ng mga residente ang anumang nangyayari sa training field, paliwanag ni Hansen sa isang hininga. Tumingin si Alvin sa harapan nang marinig niya iyon at nakita niya ang mga hanay ng mga bahay na bato sa likod ng mga hanay ng mga cottage. Samantala, may mga compound na malayo sa likod ng mga bahay na bato, at may mga katanji tanging maliliit na bahay sa bawat isa sa kanila. Ang mga halaman ay lumago sa lahat ng mga compound na nakakapreskong. Yung mga compound. Sa sandaling iyon, ang pagnanais ni Alvin para sa tambalan ay mas malakas. Determinado siyang manatili sa isa sa mga compound na iyon. Mayroong maraming mga alagad sa labas ng korte na naglilinang ng Saint Grade martial tactics sa malawak na larangan ng pagsasanay. Gayunpaman, magkadikit lang sila nang mag-sparring sila sa isa't isa. Ang mga patakaran sa Moon Illumination Sect ay mahigpit dahil ito ay isang ika-7 rate na puwersa. Ang pagpatay at pagpilayan ay ipinagbabawal sa sekta. Naturally, ang baldado ay tumutukoy sa mga pinsalang hindi na mababawi sa pagkonsumo ng healing medicinal pills. Bagamat maswerte si Alvin na nakakuha siya noon ng Immortal Spirit Herb na maaaring muling buuin ang naputol na braso at binti, isa itong maalamat na halamang gamot.
Ito ay kakaunti kahit sa Dow Marshall Saint Land. Kahit na ang isang 9-star Hilang Saint grade pill na siyang pinakamataas na grade na umiral ay hindi kayang muling buuin ang isang naputol na paa. Ha. Ito siguro yung junior brother natin nakakapasa lang sa entry assessment, tama ba ako? Hansen, bakit hindi mo siya ipakilala? Isang boses ang umalangaw-ngaw na nagpatigil kay Alvin mula sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Alvin sa pinanggalingan ng boses at nakita ang 3 tao na papalapit sa kanya sa isang iglap. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nangunguna sa 3. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumunod sa kanyang likuran at malinaw na mga kababata niya. Ito ay ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kanina pa ay baliw na tumatawa. Damn it! Na-target na tayo. Si Hansen ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ngunit nabawi niya ang kanyang katahimikan sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa pagitan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumating sa harap niya at ni Alvin bago siya binati ng may paggalang, Senior Brother William. Alvin, ito ay si Senior Brother William. Si Senior Brother William ay nasa no. 85 sa aming mga alagad sa labas ng korte, pagpapakilala ni Hansen kay Alvin pagkatapos batiin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ng pagpapakilala, lihim niyang sinabi kay Alvin sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission, Alvin, si William ay isang alagad sa labas ng korte na nananatili sa compound. Ang kanyang cultivation base ay malapit sa pinakamataas na antas ng Paramount Mortal Shedding Stage. Siya ay naging outer court disciple ng sekta 20 taon na ang nakalilipas, kaya't siya ay isang matandang sekta. Palagi niyang bina-blackmail ang mga alagad sa labas ng korte sa ibaba ng Perfection Mortal Shedding Stage para sa Saint Stones. Tiyak na hihingi siya ng Saint Stone sa iyo mamaya. Magkunwaring mahirap at bigyan mo lang siya ng ilan para maalis siya. Darating siyang muli para sa iyo sa hinaharap kung bibigyan mo siya ng sobra. May takot sa boses ni Hansen. Tila natatakot siya kay William. Napatingin si Alvin kay William at malamig na binati ito, Senior Brother William. Saglit na tinitigan ni William si Alvin at sinabing may mali siya, Alvin ba ang pangalan mo? Nakakainis na pangalan. Kung tutuusin ang pangalan mo, sigurado akong galing ka sa mayamang pamilya. Dapat marami kang Saint Stones na kasama mo. Bago ka lang sa sekta, kaya dapat alam mo kung ano ang gagawin para igalang ang mga senior brothers na tulad namin. Naiintindihan mo. Laking gulat ni Alvin nang malaman na may isang tao na talagang makakapag-blackmail ng asukal sa ganoong paraan. Naiintindihan mo kung ano? Malamig na tanong ni Alvin na parang hindi niya talaga maintindihan. Alvin. Yang hindi niya inaasahan na hindi lang niya papansinin ang sinabi niya kundi magpapakatanga rin siya ngayon. Hindi niya maiwasang mapatingin ng hindi makapaniwala sa mga sandaling iyon habang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Maaaring may kahangahangang talento si Alvin, ngunit siya ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lang kung tutuusin. Kahit na natalo niya ang isang ordinaryong Perfection Mortal Shedding Stage, imposible para sa kanya na labanan ang isang alagad sa labas ng court na malapit sa peak level ng Paramount Mortal Shedding Stage tulad ni William. Para sa kanya, matatalo si Alvin. Naglalaro ng pipi. Gaya ng inaasahan, ang mukha ni William ay naging ganap na solemna sa narinig ni Alvin. Sinabi niya sa kanyang malalim na boses, Brat, marami na akong nakilalang bastos na hotheads na tulad mo sa loob ng 20 taon na nandito ako. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanila? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang mga hindi gaanong nalubha ay nakahiga sa kama ng eksaktong 1 buwan, may mapanganib na liwanag na lumabas sa mga mata ni William habang nagsasalita siya habang tumataas ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Tumalon ito at diniinan si Alvin na parang buhawi. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Alvin. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi ka naging alagad sa loob ng korte kahit na nasa sekta sa loob ng 20 taon? Tanong ni Alvin habang nakangisi na nakapikit ang mga mata. Bang!
Ang sagot ni Alvin ay parang isang nakamamanghang lightning bolt, na ikinagulat ni Hansen at ang dalawang disipulo sa labas ng court sa likod ni William. Pati si William ay natulala ngayon. Hindi pa siya nakakapasok sa stage ng Saint Rudiment at naging disipulo sa loob ng korte pagkatapos ng 20 taon sa sekta. Walang alinlangan, ito ang pinakamalaking sakit sa puso ni William at ang pinakamalaking peklat na dinanas niya. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na magbunyag ng kanyang peklat sa araw ding iyon. Bukod pa riyan, ang nagbunyag ng kanyang peklat ay isang hothead na kakapasok lang sa sekta. Brat. Ako, William, sumusumpa na hindi ako tao kung hindi kita gagawing nakarete sa loob ng 3 buwan. Sumagot si William ng may tame time na mukha bago nakapag-react si Hansen at ang dalawang alagad sa labas ng korte. Halos mapasigaw siya habang nagsasalita. Ang kanyang dumadagandong na boses ay umalangaw-ngaw sa itaas ng larangan ng pagsasanay na parang isang pagsabog, na naging dahilan upang ang grupo ng mga alagad sa labas ng court na nasa training field ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa ibabaw. Ito ay si Senior Brother William Seng. Sok-sok. Nang marinig ang tono ni Senior Brother William, tiyak na may nag-trigger sa kanya. Sa outer court, walang nang-ahas na eye-trigger si Senior Brother Seng maliban sa mga Senior Brothers at Senior Sisters na hindi niya dapat saktan. Itong lalaking nag-trigger sa kanya ay malamang na pumasok sa sekta ngayon. Haha! Mukhang malas ang hothead na ito. Tara na. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ang mga panlabas na disipulo ng Moon Illumination Sect ay pinalibutan si Alvin. May nasabi ba akong mali? Sabi ni Alvin habang nakangisi na nakaharap sa galit na si William. Parang hindi niya napansin na nagwawala na si William. Kayong dalawa, panoorin si Hansen. Kung si Hansen ay maglalakas loob na tumulong, gagawin ko siyang nakarete sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Tuturuan ko ang batang ito ng leksyon. Inutusan ni William ang dalawang alagad sa labas ng court sa likod niya. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masama si Alvin, ang nagngangalit na apoy sa kanyang katawan ay tila sa isubog anumang oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.